Mr. Silent Channel, Chapter 771 hanggang 780. Hindi ba ito masyadong baliw? Okay, matapos ayusin ang sitwasyong nagkakagulo, dahan-daang naglakad si Uncle Gate papunta sa counter, sinulyapan ang taong. Tumakbo muna para magbayad, at sinabing, naaalala ko na ikaw ang unang pumunta, tama ba? Tumanggaw siya ng desperadong, ako ito, ako ito. Oo, ako ito. Well, tama iyan, tumanggaw si Mr. Gate na may kasiyahan, sa iyo ang baluti na ito. Wow! Nang marinig ito, nagulat ang lahat. Pagkatapos ng maikling panahon ng katahimikan, biglang nagkagulo ang buong tindahan, bibigyan kita ng 5,000. Bilhin ito sa halagang 5,000. Bibigyan kita ng 8,000. 8,000. Bibigyan kita ng 10,000, 10,000 na pera, ibenta mo ako, ibenta mo ako. Tuwang-tuwa ang unang lalaki na muntik na siyang mawala ng malay. Walang sabi-sabi, kinuha niya ang kanyang baluti at tumakbo palabas na parang baliw. Tatlong nakatanim na hiyas na may 8 katangian, kasama ang baluti na ito, kumita ako ng malaki ngayon. Lahat, mangyaring tumahimik, umuungal si Uncle Gate, tulad ng kulog, at muling tumahimik ang lahat. Ang aming tindahan ay nagbebenta ng isang piraso ng baluti araw-araw, first come first serve, nakangiting sabi ni Tio Gate, tulad ng isang matandang soro, ngunit kapag binuksan ko ang tindahan at kung magkano ang ibebenta nito, ang lahat ay nakasalalay sa aking kalooban. Isang piraso sa isang araw, first come first serve. Halina't unang magsilbi. Sa presyo ngayon, hindi na kailangang magtanong, 100% ka na. This time excited na ang lahat. Napakagandang bagay, huwag na nating pag-usapan, diretso na ako dito mula ngayon. Kahit ano, basta bumili ka, kikita ka. Kaya nagsimula akong maglatag ng sahig sa labas, at syempre may ilang matatalino na nagtanong kay Uncle Gate, Tito, maraming tindahan sa itaas. Pareho lang ang mga patakaran. Tumawa si Gate at sinabing, syempre, depende sa mood ko kung kailan at saang palapag ako pupunta. Hula, nang matapos magsalita si Gate, nagsitakbuhan ang mga tao sa itaas. Nagbibiro ka ba? Kung huli kang pumunta, pagsisisihan mo ito sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Hindi nagtagal, sa 23rd floor, sa labas ng Dali Weapon Store. Sa oras na ito, daan-daang tao na ang naghihintay sa labas dito, 3 palapag sa loob at 3 palapag sa labas. Lahat sila ay dumating upang kunin ang mga sandata na nakadisplay sa tindahang ito. Ang sandata na iyon ay nakalagay na may 3 katangiang hiyas, at ang presyo ng pagbebenta ay 1,000 pa rin. Kung hindi darating ang ganoong magandang bagay, hindi ba ito ay isang malaking kawalan? Kaya lahat ng nakatanggap ng balita ay tumakbo na parang baliw, at marami sa kanila ay mga may-ari ng tindahan dito. Hindi pwede. Pagkatapos ng lahat, marami sa mga may-ari ng tindahan na ito ay nakikibahagi sa maliit na negosyo. Kung maaari silang kumita ng ilang daang galaxy coins sa isang araw, sila ay itinuturing na may kaya. Kung makakahawak sila ng ganoon kagandang sandata, sapat na para magtrabaho sila ng maraming araw. Ngunit ang paghihintay ng ganito ay medyo nakakainis kung tutuusin. Dahil dito, nang ang lahat ay naiinip na, isang malakas na tawa ang umalangaw-ngaw, ha, ano ba ang nangyayari? Lahat ba sila ay nagtitipon dito? Dahil nandito ako, lahat ng tao umalis dito, baka magmukha kang sira sa mata. Sinong mayabang? Napalingon ang lahat. Nakita ko ang isang lalaking nakasuot ng orange level peripheral noble windbreaker na naglalakad na nakangiti. Ang lalaking ito ay mga 24 o 5 taong gulang, na may maikling blonde na buhok at isang labis na mayabang na ngiti. At kung saan siya dumaan, palihim na sinulyapan ng mga tao ang kanyang windbreaker maharlika. Providence. Dumating ang mga peripheral nobles, at walang nang ahas na pabayaan sila. Mabilis silang yumuko at sumaludo, at sabay-sabay silang lahat ay umatras ng 3 hakbang upang bigyang daan sila. Ito ay isang peripheral noble, isang orange level. Hindi mo siya mapapabayaan, kung hindi, mabubugbog ka ng husto. Hanggat hindi ka mabugbog hanggang mamatay, maswerte ka. Anong nangyayari? Pinangunahan ni Noble Chenny ang 2 gwardya sa pasukan ng makapangyarihang tindahan ng armas. Tumingin siya sa loob, ganyan ang isang basurang tindahan, ganoong armas. Ano ang nangyayari? Casual niyang tiningnan ang katabi niya habang nagsasalita, bahagyang kinukusot ang kanyang mga daliri, at sinabing, ikaw, halika rito. Maharlikang Panginoon. Walang lakas ng loob na tumanggi ang lalaki at dahan-daang ibinaba ang ulo. Anong nangyayari? Tumingin si Chenny sa tindahan, bakit napakaraming tao ang nagtitipon dito? Tama, Lord Noble, maingat na sagot ng lalaki, ang tindahang ito ay pagmamay-ari din ng isang peripheral noble lord. Ang driver ay double noble. Pero hindi ko alam kung ano ang iniisip niya, pero sinabi niya talaga na ang lahat ng armas dito ay nagkakahalaga lang ng 1,000 galaxy coin. Oh, narinig ni Chenny ang balita. Bigla siyang nagulat, hinawakan kaagad ang kanyang baba, at ulong, dobleng maharlika. Anong antas? Mukhang. Pinag-isipan ito ng mabuti ng lalaki, mukhang gininto ang windbreaker, at ang pangalan ay. Ang pangalan niya ay. Oo. Ang kanyang pangalan ay Noble Dali. Noong panahong iyon, sinabing dumating siya kasama si Lord Tianzang,
isang marangal na tao mula sa Milky Way. Siya ay dapat na isang paligid aristokrata na may isang katalinuhan sa negosyo at isang ginintoang trench coat, at natapos niya ang paggawa ng ganoong aksaya na bagay. Hindi kaya siya ay isang well-connected na tao? Sabi niya at tumingin sa taong nagtanong. Ano ang relasyon sa pagitan ng marangal na dali at Master Tianzang noong panahong iyon? Napakagaling. Well, naiintindihan ko. Biglang ngumiti si Chenny, pagkatapos ay humakbang pasulong at sinipa ang pinto ng tindahan ng mga armas ng dali, lumabas ka para sa negosyo. Nasaan ang clerk? Wala bang tao dito? Ang kanyang sipa ay hindi magaan, at sa isang malakas na putok, ang pinto ng dali weapon store ay sinipa, at ang alikabok ay nagkalat sa buong lupa. Sumugod siya sa sobrang yabang, takot na takot ang lahat kaya napaatras silang lahat. Ito ay isang door-to-door kick-off. I wonder kung ano ang pinaplano nitong peripheral nobleman. Wala pang lumabas. Kung gayon ang sandata na ito ay pag-aari ko. Nakangiting naglakad si Chenny, at nang hawakan niya ang sandata, biglang tumalon ang kanyang mga kilay dalawang power gems na nagdagdag ng siyam, at ang isa ay nagdagdag ng siyam. Ang liksi ni 8 na hiyas. Mabuting tao, anong uri ng aristokrata ang napakalakas at magastos na nagbebenta lamang siya ng dalawang magagandang bagay sa halagang 1,000 yuan. Upang sabihin na ang isang tao na maaaring maging isang orange-level peripheral noble ay hindi maaaring maging isang tanga. Hinawakan lang niya ang sandata na ito at agad na tumakbo sa 12-dosenang posibleng senaryo sa kanyang isipan. Pagkatapos ay walang sabi-sabi, naghulog siya ng 20,000 mga barya ng galaxy na binalak na umatras. Bilang isang resulta, bago siya maka-atret sa pintuan, isang magaspang na boses ang biglang tumunog mula sa likuran, kaninong bastard ang naglakas loob na pumunta sa pintuan upang sipain ng Jim. Ito ay walang iba kundi ang kahangahangang Mr. Gate. Ay, haha, wala lang. 3 hakbang pasulong si Chenny, tumalikod, pagkatapos ay binuksan ang kanyang poster at tumingin sa higanteng nakatayo sa pintuan, ikaw ba ang clerk ng tindahang ito? Mukha siyang kalmado. May heartbeat talaga. Alam mo, siya ay isang mabangis na tao na maaaring makalusot sa ika-22 palapag ng Trial Tower, ngunit ang malaking tao na ito ay tahimik na makakalapit sa loob ng 5 metro sa kanyang likuran, nakitang-kita. Ang higanteng ito ay hindi simple. Ito ang tindahan ng anak ko, mapagpakumbaba na sabi ni Tio Gate. Sipain mo ang pinto ng tindahan at gusto mong umalis. Ito ay maaari lamang ituring bilang aking paraan ng paghilo. Sa kabutihang palad, ang mga bagay ay hindi masyadong masama, ang kalooban ng Diyos ang kanyang anit ay manhid, at mabilis niyang sinabi, naglagay ako ng pera upang mabayaran. Para sa gayong tarangkahan, 2,000 yuan ay malamang na sapat, tama. Naglagay ako ng 20,000 yuan. At ako rin ay isang peripheral nobleman, kaya't ako ay maituturing na isa sa aking sarili. Ito. Tama naman di ba? Sino ang isa sa iyong sarili? Itinaas ni Mr. Gate ang kanyang kamao at sinabing, sipain mo ang pinto ng tindahan ng anak ko, at bugbugin kita ng tuluyan. Ngayon na siya ay malapit ng kumilos, ang kalooban ng Diyos ay napakadakila. Huwag mo na siyang pansinin. Mag-away muna tapos mag-usap. Sa isang iglap, naglabas siya ng isang mahaba at malaahas na malambot na espada mula sa kanyang katawan. Ang espada ay may 4 na talampakang matalim na talim. Pagkatapos ay gumalaw siya ng marahas, umatras pa atras, at diretsyong sinaksak sa hangin gamit ang isang espada. Maari niyang lampasan ang ika-22 palapag ng Trial Tower, at tiyak na hindi mabagal ang kanyang takbo, lalo na sa diretsyong tulak ng espadang ito. Mahigit 10 metro ang layo niya mula sa gate, ngunit ang lakas ng espada ay dumating sa isang kisap mata, at isang nakasisilaw na puting liwanag ang tumama sa hangin. Sa pagkakataong ito, siya ay tinadtad sa kanyang katawan, at maaari mong isipin ang kanyang kapalaran. Bitik. May tunog ng pagkabasag ng hangin, at random na sinuntok ni Uncle Gate ang hangin. Ang nakakatakot na enerhiya ng espada ay nabasag sa isang kisap mata at nawala sa hangin. Kung ikukumpara sa Xiaomi, ang iyong sword energy ay masyadong bata. Sabi ni Uncle Gate at sumugod, pero sa isang kisap mata. Pagkatapos ay hinawakan niya si Chenny sa kanyang kamay na parang manok, paano kung bigyan ako ng concussion? Diyos ko! Paano mahuhuli sa ulo ang gayong orange level na peripheral noble sa isang galaw lang? Ito, masyado bang baliw ito? Napatulala ang lahat sa paligid. Siyempre, lalo silang natakot ano ang pinagmula ng higanteng ito. Not to mention that his strength is so high na hindi man lang niya ibebenta ang accounts of peripheral nobles. Nakikita na kung pipigain niya ito, ang peripheral noble na ito ay tiyak na makakatagpo ng isang kakilakilabot na wakas, at ang mga puso ng lahat ng tao sa paligid niya ay halos tumalon sa kanilang mga lalamunan sa takot. Kung ang peripheral noble na ito ay talagang pinatay sa lugar, ang mga kahihinatnan. Sa kabutihang palad, sa sandaling ito, isang mahinang boses ang biglang tumunog, hoy, hindi ba ito Whitebeard Getter? Ano ang nangyayari ng napakainit? Ano ang ginawa ng batang ito upang masaktan ka? Paano kung bigyan mo ako ng ilang mukha? Siya ay isang matandang lalaki na mukhang nasa edad 60 taon, na may payat na katawan, mahabang buhok na puti niebe na nakalawit lampas sa kanyang mga tainga, at mga kilay na halos 1 pulgada ang haba.
Nakasuot ng malaking floral shirt, bilog na salaming pang-araw, malaking pantalon sa ilalim, at isang pares ng tsinelas sa kanyang mga paa. Ito pala ang misteryosong lalaking nagligtas sa mag-asawa noong una. Oh, hindi ko akalain na pupunta ka dito. Tumingin sa gilid si Gate, at biglang kumulubot ang sulok ng kanyang bibig. Ano, gusto mong makipag-away sa akin? Haha, nakikipag-away sa iyo Gate, hindi pa sapat ang alam ko tungkol dyan. Itinaas ng matanda ang kanyang ulo, ikinulong ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran, at nakangiting sinabi, ngunit sa palagay ko ay bibigyan mo pa rin ako ng ilang mukha, tama. Magkano ang halaga ng iyong mukha? Tanong ni Gate. Kinagat niya ang kanyang mga labi at sinabing, sip A ng bastos na ito ang pintuan ng aking anak. Makatuwirang turuan ko siya ng leksyon, di ba? Namanhid ang lahat sa paligid, ang harsh talaga ng tono ng higanteng ito, parang ang usapan nilang dalawa. Kalimutan mo na, wala kang narinig. Anak mo, tindahan ito. Lumingalinga ang matandang lalaki sa paligid at nagtataka niyang sinabi, kung pag-uusapan, ang tindahang ito ay talagang kawili-wili. Well, sa kasong ito, pinabayaan mo siya at ililibre kita ng inumin. Kaya nga, ang kahanga-hanga. Itinapon ni Mr. Gates si Chenny na parang basura, at sinabing, nakikita ko ang tindahang ito. Gusto kong umalis sa tindahan at maghanap ng iba. Lumabas ka. Bye, natalo siya sa isang galaw, paano siya mangangahas na manalo muli, kaya mabilis siyang bumangon sa kama. Ngunit bagamat walang mali sa kanyang ulo, tiyak na ayaw ng Diyos na hayaan itong magwakas ng ganito. Kahit na siya ay mapagpanggap, hindi siya maaaring maging tanga kung mayroon siyang ganoong talento, kaya hindi lamang siya natakot pabalik, ngunit mayroon pa siyang ibang mga ideya sa isip. Kabanata 772 ang misteryosong matandang lalaki. Gate, kailan ka kumuha ng bagong anak? Para saan? Dahan-daang naglakad papasok ang matanda. Pagpasok niya sa loob, umupo siya sa sofa at iniisip ang sarili niyang negosyo. Casual niyang itinaas ang kamay habang nagsasalita. Pagkatapos mag-inat, isang pinto ang hinayla palabas ng hangin. Pagkabukas pa lang ng pinto, napuno ito ng lahat ng uri ng masasarap na alak. Bigla akong kumuha ng bote at itinapon ito kay Uncle Gate, at pagkatapos ay nakangiting sinabi, kung saan, ang ugali mo sa pagkolekta ng mga anak ay hindi nagbago. Pagkatapos kunin ang alak, tiningnan ito ni G. Gate at biglang sinabi, para inumin ang halimuyak ng bulaklak ng granada na ito, kailangan mong gumamit ng Jade Cup. Sinasabing ang Jade Bowl at Jade Cup ay maaaring magpaganda ng kulay ng alak. Paft. Halos maiyak ang matanda sa sinabi ni Gate. Saglit siyang umubo ng malakas, at pagkatapos ay gulat na sinabi, Gate, kailan ka naging napakaalam? Ang amber na ilaw sa mangkok ay napakasining. Gulalala. Siyempre. Tumawa si Gaite, paano ito, kahanga-hanga ba? Galing, hindi masama. Tumango ang matanda, medyo may alam. Paano mo ito matatawag na medyo may kaalaman? Iyan ay medyo may kaalaman. Humalaklak si Gate at hinawakan ang kanyang baba, speaking of which, bakit hindi ka pumunta at mag-aral ng mabuti? Bakit ka nandito binabantayan ng data star mo? Ang mga tao ay palaging kailangang lumabas at magpahinga. Ngumiti ang matanda at humigop ng alak, masarap ang alak na ito. Kalokohan, sabi ni Gate. He curled his lips. Sa inyong mga galactic nobles, kayo pa lang ang may gusto sa akin, and what you do is acceptable. Others. Hehe, if you dare to be arrogant in front of me, I will beat everyone you see. Tell me, for such a little person, young peripheral nobleman, you don't need to ask me to give you a face. Karapat-dapat kang maging numero 1 interstellar pirate king sa Deimos Star Territory. Mahirap talagang lokohin ako. Bumantong hininga ang matanda at sinabing, ang gusto kong itanong, ikaw ba ang pumasok sa ika-30 palapag ng Trial Tower? Sa pangkalahatan, ang mga tao sa kanilang antas ay hindi pumupunta sa Three Treasures Hall para sa anumang bagay. Para sa isang maliit na peripheral noble. Ang misteryosong matandang ito ay talagang walang utang na loob sa sinuman. Sa tingin mo ba ay may pakialam ako sa sirang pagsubok na tore na iyon? Casual na kinuha ni Gate ang isang Jade Cup. Nagsalin siya ng isang baso ng alak at humigop, at sinabing, casual lang akong pumunta sa ika-20 palapag para makipagpalitan ng alak sa aking bagong ampon na anak. Wala akong interes na tumaas pa. Ano? Pinaghihinalaan mo na nagloloko ako. Medyo nagdududa ako kanina. Pero after thinking about it, hindi naman ganon. Humigop din ng alak ang matanda at sinabing, sa iyong kakayahan, hindi mo iniisip iyon. Posible bang anak mo sila? Hindi ganoon ang kaso. Hinawakan ni Gate ang kanyang balbas at sinabing, natatakot ako na ang mga anak kung iyon ay walang ganitong kakayahan. Nabalitaan ko ang tungkol sa sobrang galing. It takes 15 minutes to get to the first floor. Kahit mag-isa akong pumunta doon, malamang na hindi ko yun magagawa ng ganoon kabilis. Posibleng makarating sila sa 23rd, 4th, 5th and 6th floor pero walang pag-asa. Papunta sa 30th floor. Ang lakas talaga ng loob ng lahat ng boys. Hindi katakataka na sinabi ng misteryosong matandang ito na hindi siya naglakas loob na labanan siya. Ito ay lakas.
Kaharap ang numero 1 hari ng pirata sa Star Territory, ang misteryosong matandang ito ng Galaxy Nobles, wala rin siyang ideya. Sayang, napabuntong hininga ng malalim ang matanda, walang magawang umiling, at sinabing may mapait na ngiti, nakakalungkot na ang ating kalawakan ay may sobrang galing, ngunit matagal na nating hindi nahanap. Ngunit labis tayong nag-aalala sa mga Galactic Nobles. Wala tayong ideya kung sino ang taong ito, lalaki man o babae, matanda o bata. Napakabihirang para sa kalawakan na makabuo ng gayong sobrang henyo. Ngunit ito ay hindi kailanman natagpuan, na nagparamdam sa matanda na lubos na naagrabyado. Sa tingin mo ba ay madaling makahanap ng ganitong henyo? Lahat ng tao ay may kanya-kanyang ambisyon. Humalaklak si Uncle Gate at sinabing, may mga bagay na maganda kung hahayaan na lang nila sila sa sarili nilang kurso. Tingnan mo nga, may bago akong ninong. Kahit medyo aksayado siya, bagay siya sa panlasa ko. Ang sarap niyan. Aliberg. Biglang tumawa ang matanda matapos marinig ang salitang ito. Nakita mo na ba itong tindahan? Itinuro ni Uncle Gate ang tindahan ng armas, ganyan ang sandata na may mga inlay dito. Bumili ako ng 3 katangiang hiyas, 2 na may siyam na lakas at 1 na may 8 liksi na talagang sinabi ng anak ko na ibebenta niya ito sa halagang 1,000 yuan. Talaga, narinig ito ng matanda. Biglang nagningning ang mga mata niya, at bigla siyang tumingin sa kaliwat kanan, at pagkatapos ay sa pulutong ng mga taong magalang na nakatayo sa labas ng pinto. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nag-isip ng mabuti, pagkatapos ay tinampol ng malakas ang kanyang hita, ikaw na bagong recruit anak, napakahusay ng pag-iisip mo. May natuklasan ka yata, ang pintuang may balbas, kung hindi, tiyak na hindi ka magiging masaya. Natatawang sinabi niya, madaling makipag-usap sa matatalinong tao. Marahan niyang sinabi, mukhang tanga ang bago kong anak, pero hindi siya simple. Hindi ko alam kung gusto niya talagang gumastos ng pera sa mga tindahang ito. Pero alam ko lang na parang lagi niyang naaabot ang tamang ritmo. Ito ay kamangha-mangha, sobrang kamangha-manghang. Hinding-hindi ito magagawa ng mga ordinaryong tao. Ang mga tindahan na ito ay malaki at maluho, at magagawa lang nila ito sa isang araw. Ang pagbebenta ng isang piraso ng kagamitan ay isang napakagandang gimmick. Ang isang kagamitan ay nagkakahalaga lamang ng 1,000 yuan, na sapat na upang maakit ang atensyon ng mga tao. Ang lahat ng kagamitan ay may kasamang mga hiyas, at ang pinakamababang katangian ng mga hiyas ay 8 puntos, na matatag. Ang pagkuha ng mga tao ay napakadaling samantalahin, ang pagnanais ng mga tao ay, dagdagan. Ano ang pinakamahalaga sa negosyong ito? Siyempre, kasikatan. Sa kasikatan, hindi ba madali ang lahat? Tinampol ng misteryosong matanda ang hita niya nang marinig ito. Oo, tama, napakalakas ng bagong anak mo. Kapag naging tanyag na ito, maaari mong ilagay ang kagamitang ito para sa auction at ipakita ang iba pang mga bagay. Ang dami ng benta ay natural na tataas. Talagang hindi madaling magkaroon ng ganoong ideya. Pagkatapos, ano ang susunod mong gagawin? Nang maisip nila ito, pareho silang humanga sa mga pamamaraan ng newly acquired son na ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sinabi talaga ni Uncle Gate, sa susunod, gusto kong makita kung ano ang gagawin ng aking bagong anak. Nakangiting sabi niya, hindi ko nasusundin ang mga ideya niya. Mula ngayon, ibebenta ko na lang ang bawat kagamitan dito sa halagang 1,000 yuan, at hinding-hindi ko natataasan ang presyo o isusubasta ito. Hindi ko na ipapakita ang iba pang kagamitan. Gusto ko lang makita kung ano pa ang makukuha ng anak ko. Humanap ka ng paraan para kumita, gulalalala. Ikaw. Ang misteryosong matanda ay walang magawa, hindi ko pa nakitang niloloko mo ng ganito ang anak ko, haha. Ang buhay ay tungkol sa paghuhugas, malinaw na nasa mabuting kalagayan si Gate, anyway, siya ay isang peripheral aristocrat, mayaman, at hindi iyon masama. Peripheral na aristocrat. Hinawakan ng misteryosong matandang lalaki ang kanyang baba, nga pala, ikaw. Ano ang pangalan ng iyong anak? Dali. Humigop ng alak si Gate at sinabing, maaari mo akong pakasalan sa halagang 120,000 yuan bawat buwan. Parang pamilyar ang pangalan na iyon. Pinag-isipan ito ng mabuti ng matanda at biglang sinabing nagtataka, siya ba ay mga 10 taong gulang? Napakabait ng mukha at laging nakangiti. Sa unang tingin, mukha siyang walang ingat na binata. Orange level peripheral aristocrat. Isang ginto. Dobleng marangal. Sa pagsasalita tungkol sa Hongdali, ipinagmamalaki ni Gate, hindi ito isang maliit na kasanayan. Napakabilis ng promosyon. Tumango ang matanda, hindi ba posible na maging isang dobleng maharlika? Kahit na may magandang relasyon ang batang iyon. Oo, nakangiting sabi ni Gate, nabalitaan ko na iyon ang kaso noong panahong iyon. Ito talaga, ang matanda ay hindi napigil ang tumawa o umiyak, ang binatang ito ay kawili-wili, sabi niya. Sa puntong ito, binuksan niya ang pinto at sinabing, okay, hindi na ako makikipagtalo sa iyo. Pupuntahan ko ang aking anak. Matagal ko na siyang hindi nakikita. Go, casual na kumaway si Gate. Ikanaway niya ang kanyang kamay, sa susunod na magdala ka ng alak, tandaan na magdala ng masarap. Sinabi ng matanda. Pagkaalis ng matanda, ang kahangahangang Mr. Gate ay lumabas ng pinto at iwinagayway ang kanyang kamay, pumasok ka, unang pumasok, unang nagsilbi.
Kung ang mga tao ay mamatay para sa pera at ang mga ibon ay mamatay para sa pagkain, ang Galactic Noble ay umalis din, at ang kahangahangang tiyuhin na ito ay maaaring makontrol ang sitwasyon. Kung hindi ka papasok ng mabilis at papatay agad, ano pa ang hinihintay mo? Kaya makalipas ang 2 segundo, may humawak ng sandata ang isang maswerteng lalaki at parang baliw na ipinakita, ha 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 ha. Nakuha ko, ha 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 ha. Interstellar Harbor, ika-20 palapag. Si Chenny, na nadismaya sa Uncle Gate noon, ay tahimik na nakaupo sa isang upuan, na umaakit sa atensyon ng hindi mabilang na mga batang babae sa paligid niya. Not to mention his good appearance, the key is his status as a peripheral noble. Napuno ito ng hindi mabilang na aura. Ang pagkakakilanlang ito lamang ay kumakatawan sa malakas na lakas, kayamanan at katayuan. Mula noong sinaunang panahon, ang mga bayani ay nagmamahal sa mga dilag, at ang mga dilag ay mas mahal ang mga bayani. Ang dali na ito, isang gold level double noble, ay gumawa ng napakasamang bagay. Buti na lang at nalaman ko ito ng maaga, kung hindi, malaki ang pagkatalo ko ngayon. Ang maging double noble, kahit kamag-anak, at least dapat may kakayahan ka. Siguradong gugustuhin siyang tap-oka ng ibang peripheral nobles, pero hindi naman ako ganoon katanga. Kahit maglakas loob akong gawin to, natatakot ako na malaki ang layunin nito. Well, ngayon ko lang nakita na sikat na ang tindahan na ito. Ngayon, kung kukuha ka ng mas magandang kagamitan, mga hiyas, at iba pa. At ang pera ay hindi magagamit. Ang dali na ito ay may isang ideya. Mukhang tiyak na magkakaroon ng kaunting pag-unlad sa hinaharap. Hindi banggitin na maaari kong patayin ang mga itim at puting maharlika, at least makakapagpatuloy ako sa pag-akyat. And with such a powerful person as his backer, it seems that his background is quite strong. You have to make good use of it. Totoo na may nawalan ka ngayon, pero hey, malaki ang makukuha mong benepisyo sa pagkawala ng ilang tao, mabuti na lang. Sa lalaking ito dito, mukhang magiging mas maganda ang mga bagay sa hinaharap. Hahaha. Napakalakas ng matandang ito, hehe. Please. Chapter 773, Rampage Incident, ay inihanda. Nang maisip ito ni Chenny, agad na bumuti ang kanyang kalooban. Ikanawit niya ang kanyang mga daliri sa dalawang magagandang babae na lihim na nakatingin sa kanya, at nakangiting sinabi, Beauty, halika at manatili sa akin sandali. Ang paligid nobles summoned ang kanilang mga sarili, ito ay langit ano ang isang magandang bagay na nangyari. Walang sabi-sabing lumapit sa kanya ang dalawang dilag at diretsyong sumandal sa mga bisig ni Chenny, namumula ang kanilang mga mukha sa kaba. Hinalikan ni Chenny ang lahat sa mukha at tumawa ng malakas, hindi masama, hahaha, napakasaya ko ngayon. Pagkatapos ay buong pagmamalaki niyang pinag-cruise ang kanyang mga paa at nagpatuloy sa pag-iisip. Bueno, ang una, gusto kong umakyat ngayon. May dalawang paraan. Ang isa ay upang maabot ang ika-24 na palapag ng Trial Tower at maging isang yellow level peripheral noble, ngunit ito ay malamang na hindi sapat sa 1.5 buwan. Ang isa ay upang hamunin ang mga dilaw na antas ng peripheral noble sa panahon ng pagtatasa ng promosyon. May mga panganib, ngunit ang katiyakan ay hindi ganoon kahusay sa kanya at maaaring uminom. Palihim kong susundan at papanoorin kung anuman ang gagawin nitong dali sa hinaharap. Kung may magandang project, susundan ko siya. Mag-aral, hehe. This time nakapagtayo na siya ng ganoong sikat na tindahan, magbubukas ako ng tindahan sa tabi nito. Sa maliit na puhunan, may dagdag na pera. Kung sapat na ang net profit ratio, mag-a-apply ako para sa double aristocracy. Kahit konti lang at least, may pera lang, Hawaii's pocket. Ang pangunahing lungsod ng Shinra, sa kabilang panig. Oh! Ibig mong sabihin, ngayon ay nakita ko si Miss Chenzo at ang bagong promote na double aristocrat na si Hongdali na magkasamang naglalakad, at ang kanilang saloobin ay napakalapit. Hinawakan ng isang binata ang kanyang baba at nakikinig sa pinakahuling balita na iniulat ng mga gwardya sa kanyang paligid. Nakakagulat na gwapo ang binata na ito. Pero iba ito sa kagwapuhan ni Liu Mengzin. Puno ng sikat ng araw at kumpiyansa ang kagwapuhan ni Yung Yongshin. Mas pambabae ang kanyang kagwapuhan lalo na ang singkit niyang mga mata na laging kumikinang sa malamig na liwanag. At ang maharlikang windbreaker sa kanyang katawan ay kumakatawan sa parehong gintong kulay bilang Hongdali. Noble Huaqing. Oo. Tumango ang gwardya, ngayon ay nagpunta muna sila sa isang pawn shop, pagkatapos ay sa Interstellar Harbor, pagkatapos ay sa Planetary Registration Office, at sa wakas ay bumalik sa Brent Revolving Restaurant. Hanggang ngayon. Well. Bahagyang ipinikit ni Huaqing ang kanyang mga mata at bamulong, sinasabi na ang Hongdali na ito ay isang taong may kaugnayan. Mukhang tama siya. Gayunpaman, hindi ka dapat maging pabaya. Ang mga maaaring maging peripheral noble ay laging may dalawang kasanayan. Ito ay kinakailangan. Patuloy na manood. Sa pag-iisip nito, sinabi ni Huaqing sa gwardya, patuloy na manood at sabihin sa akin ang lahat ng kanyang ginagawa. Oo. Pagkalabas ng guard. Ipinikit ni Huaqing ang kanyang mga mata, nag-isip ng mabuti, at pagkatapos ay bumulong-bulong, mayroon lamang 1.5 buwan bago ang pagsusulit sa pag-promote. Ang Hongdali na ito ay isang gold level double noble tulad ko.
Kahit na siya ay isang taong may kaugnayan, hindi kami maaaring maging pabaya. Well, mukhang kailangan na pumunta sa Interstellar Harbor upang suriin ang partikular na sitwasyon. Pero sabi niya dali. Matapos bumalik sa Savage Rose Tavern sa gitna ng Galaxy Alliance sa virtual na mundo, nagunat siya ng may kasiyahan, ligtas na ako, sobrang komportable ako. Ang alam ko lang ay maganda ang buhay ng mga magulang ko doon, hahaha. Ibang-iba ang mood ko. Speaking of which, bagamat kadalasang pabaya si Dali, talagang nagpapanggap siyang seryoso. Kapag ang kanilang mga anak ay wala sa bahay at hindi nakikipag-ugnayan sa kanilang mga pamilya sa mahabang panahon, mahirap para sa kanilang mga magulang na mag-alala. Ngayong nagkita na tayo at nagulat ng kapayapaan, itong malaking bato ay nasa puso ko. Kahit pakawalan mo pa. Kung hindi, iisipin ko talaga siya araw-araw. Dali, ano ang susunod nating gagawin? Nagtanong si Tang Moxon sa gilid, mayroon ka bang plano? Siyempre may plano, natatawang sabi ni Dali, dahil binigyan ako ni Brother Tianzang ng kumpanya ng pelikula, natural na may gagawin kami. Gumawa ka ng pelikula. Makakagawa ulit tayo ng pelikula. Sa sandaling marinig niya ito, biglang lumiwanag ang mga mata ni Tang Moxon, ngunit hindi nagtagal ay nag-alala muli siya at nagtanong, masarap gumawa ng mga pelikula, ngunit may malaking agwat sa pagitan ng ating teknolohiya at ng Galaxy Alliance Center, tama ba? Pwede ba tayong gumawa ng pelikula? Tsaka hindi ba sinabi ni Dika dati? Ang pelikulang ito sa gitna ng Galaxy Alliance ay malapit ng bambahin ng isang planeta. Wala tayong planetang sisibog. Hindi kalakihan ng eksena, natatakot ako. Hindi ba madaling magbenta? Sobrang nakakahiya kung hindi pumasa sa review. Kailangan kong sabihin na ang mga alalahanin ni Tang Moxon ay napakamakatwiran. Ang mga pelikula sa gitna ng Galactic Alliance ay wala sa parehong antas ng mga nasa Earth. Sa Earth, mayroong holographic projection, isang nangunguna sa mundong mamamatay na sandata. Kapag ang isang pelikula ay ginawa gamit ang holographic projection, natural na mag-iiba ang epekto. Pero dito, medyo hindi kasiya siya ang holographic projection, lalo na ang mga eksena. Lumabas sila sa lupa at halatang walang bentahe sa pagkuha ng malalaking eksena. Hehe, sinong nagsabi na dapat malaki ang shooting? Napangiti ng masama si Dali, maaari ding gumana ang maliliit na eksena. Kung pag-uusapan, may plano ako. Anong plano? May isa pang magandang ideya ang young master, at agad na naging interesado ang lahat. Alam mo, ang Dali ay palaging tinatawag na isang gintong ideya, at ang mga ideyang binanggit niya ay tiyak na hindi masama. Lalo na talagang naglakas loob siyang magsalita tungkol sa kung ano ang IP film sa Galaxy Alliance Center na ito, at sinabi rin na hindi kailangang maging malaki ang eksena. Hindi kaya kumikita rin ang maliliit na eksena. Sabihin mo dali. Agad na nabalisa si Tang Moxon, ano ang iyong ideya? Ang pangalan ng pelikulang kinunan namin ay tinatawag na Rampage Incident. Hehe, madaling sabihin. Ngumiti si Dali at sinabing, maghanap ng higit pa. Ilang kawili-wiling balita lang. Bagong balita. Nagulat ang lahat. Posible bang mag-shoot ng isang news film sa gitna ng Galaxy Alliance? Dali, maingat na tanong ni Tang Moxon, maaari bang manood nito pagkatapos ng pagsasapelikula? Sinasabi dito na ang pagsusuri ng pelikula ay napakamahal. Malulugi ba tayo noon? Hindi ba mas mabuting mawalan ng pera? Nagtataka si Dali, kung hindi, paano ako mawawalan ng kapalaran? Okay, si Tang Moxon ay natahimik, magaling ka. Habang nag-uusap ang lahat, tumunog ang communicator ni Dali. Matapos itong konektado, ang boses ni Jiang Chenzu ay dumating, Dali, nasaan ka? Lumabas ako dito. Kami, mabilis na sagot ni Dali, nasa Savage Rose Tavern kami, Chenzo, kumusta ang practice mo doon? It's not bad. Halatang medyo kinakabahan ang boses ni Jiang Chenzo, kakalampas ko lang sa 19th floor, medyo mahirap ang susunod, kailangan ko pa yata magsanay. Dali, hahanapin kita ngayon, sabi niya at tinapos ang komunikasyon. Nagkatinginan ang lahat, ngunit sa totoo lang, binigyan ni Jiang Chenzo ng magandang pakiramdam ang lahat. Hindi siya kasing dominanti gaya ng ibang galactic noble, at siya ay sapat na maganda, hindi mas mababa kina Tang Moxon at Li Nianwei. Lalo na noong kasama niya si Dali, ang kanyang hitsura bilang isang maliit na manugang na babae ay bumuo ng isang malakas na kaibahan sa kanyang galactic aristokratikong katayuan. Siya ay kasing cute ng gusto niya. Siyempre, ito rin ang problema. Noong kasama niya si Dali, kinabahan ang lahat. Kung alam niya na si Dali ang walang kapantay na powerhouse. Katapusan na ng mundo. Hindi nagtagal, lumitaw ang maselang figure ni Jiang Chenzo sa harap ni Dali. Pulang-pula ang kanyang mukha, at bahagyang hindi nakatutok ang kanyang mga mata nang tumingin siya kay Dali. Malamang naisip niya muli ang walang katulad na henyong iyon nang tumingin siya kay Dali. Dali, umupo si Jiang Chenzo sa tabi ni Dali, ang pag-ibig. Kailangan pa rin ano ang magagawa ko. Okay lang ba ito sa akin? Para sa kanya, ang lahat ay mag-iwan ng pinakamahusay na impresyon sa walang katulad na henyo kapag nakilala niya ito sa hinaharap. Hindi pa man niya alam ang lahat ng impormasyon tungkol sa kabilang partido, 18 taong gulang pa lang siya kung tutuusin.
Ito ay isang magandang panahon para sa isang batang babae sa edad na ito upang habulin ang mga bituin, lalo na ang isang tulad niya na kadalasan ay masyadong malamig, ngunit kapag siya ay sumabog. Well, masasabi ko lang na masaya akong marinig ito. Napakagaling na. Alexander, hindi ito biro. Pawis na pawis si Hong Dali, sa sandaling makita kanya, tiyak na masisiyahan siya. Masisiguro ko ito. Kalokohan, hindi ba niya magagarantiya? Siya mismo. Dali, ano ang susunod nating gagawin? Ibinaba ni Jiang Chenzo ang kanyang ulo, mamimili ba tayo? O ano? Sa totoo lang, nalilito rin si Hong Dali kung paano umibig, at wala siyang karanasan. May fiancé ako pagdating ko dito, tapos lahat ng uri ng alibughang affairs, pag-ibig, at iba pa. Talagang wala akong nagawa. Ito, nag-isip sandali si Hong Dali, kung gayon, umalis na tayo sa virtual na mundo ngayon, at pagkatapos ay lumabas para mamasyal sa mga lansangan. Kaya lahat ay lumabas sa mga lansangan. Sa pagkakataong ito nang lumabas siya, iba ang kanyang kilos. Si Hong Dali ay nasa kaliwa, si Tang Moxen at si Jiang Chenzo sa kanyang kanan, na sinundan ng isang grupo ng mga magnanakaw at gwardya. Pagpasok pa lang niya sa kalye, lahat ng dumadaan ay nakatayo sa magkabilang gilid ng kalsada. Bao at sulot sa isang 15-degree angle, all in one piece. Ito ba ay itinuturing na isang tunay na halimbawa ng isang fox na nagpapanggap bilang isang tigre? Si Hong Dali at ang kanyang partido ay naglakad hanggang sa labas. Ang mga dumadaan ay nag-uusap tungkol sa isa't isa, tingnan mo, ito ay isang Galaxy Noble. Mukhang umiibig siya sa isang Peripheral Noble, tama. Kamukha niya ito. O Diyos ko, hinding-hindi yun magagawa ng mga maharlika sa Galaxy. Ang marangal na babae na umibig sa isang dayuhang lalaki ay ganito. Hinaan mo ang boses mo, hindi natin makontrol ang ganitong bagay. Tsaka wag kang magsalita ng kalokohan, grabe ang kahihinatnan nito. Sa totoo lang, huhulihin ka saan ka man magpunta. Talagang isang napaka-depressing bagay na panuuri ng mga tao sa paligid. Hindi nagtagal, naramdaman ni Hong Dali na dapat siyang maghanap ng lugar na mapupuntahan at matutuluyan sandali. Talagang napaka-depressing tumawid sa kalye kasama ang mga maharlikang galactic sa Silver Blue Superplanet na ito. Mga nakakabaliw na bagay tulad ng mga unggoy sa zoo na binibisita. Siyempre, si Hong Dali, ang bida sa gitna ng insidente, ay tiyak na unggoy na iyon. Kabanata 774 na Emperador P. Ace. Maghanap tayo ng lugar na may mas kaunting tao. Malungkot na sabi ni Hong Dali, kung hindi, nakakainis talagang maging sikat kahit saan ako pumunta. Gusto ko lang maging isang tahimik, magandang lalaki at alibughang anak. Sa totoo lang, bilang alibughang, hindi mahalaga kung siya ay medyo mataas ang profile. Kung tutuusin, wala siyang pakialam, pero kung lahat ng tao sa kalye ay ganito, hindi maganda. Nang marinig ang sinabi ni Hong Dali, biglang napahiya si Jiang Chenzo. Ang dahilan kung bakit siya sikat ay, syempre, dahil sa kanyang katayuan bilang isang galactic noble. Sa pangkalahatan, kapag ang mga ordinaryong tao ay nakakita ng mga peripheral nobles, sila ay magbibigay daan, ngunit hindi sila tatayo sa gilid ng kalye at yumuko ng ganito. Iyon ay isang paggamot na tanging ang mga tunay na maharlikang galactic ang maaaring magkaroon. Ang sitwasyong ito ay nagpaalala sa kanya na dahil ang walang katulad na henyo na umabot sa 30 palapag sa isang hanay ay itinago ang kanyang impormasyon sa pagkakakilanlan, siya ay dapat na napakababa at hindi gusto ang publisidad. Bilang resulta ng kanyang pagkakakilanlan, kaya bahagya niyang kinagat ang ibabang labi at nag-isip tungkol dito, pagkatapos ay mabilis na gumawa ng desisyon at bang-ulong, Dali, hintayin mo ako. Sabi niya at dumiretso sa isang tindahan ng damit ng mga babae. Umalis siya ng mabilis sa kanyang pagbabalik, at pagkaraan ng ilang sandali, lumabas si Jiang Chenzo sa tindahan na may bagong hitsura. Sa oras na ito, nakasuot siya ng magandang puting gauze dress. Ang beige corset ay nagmukhang mas slim ang kanyang baywang. Mayroon siyang pares ng mga payat na binti na kasing tuwid ng puting jade, lalo na ang mga silver na sandals sa kanyang mga paa, kasama ang kanyang ulo. Nakasuot din siya ng cute na puting hairpan na nagmistula sa kanya na isang diwata na kayang akitin ang kaluluwa ng mga tao. Bagamat isa siyang galactic noble, obvious naman. Napakahusay pa rin ni Jiang Chenzo sa pagbibihis. Hindi bababa sa pagkatapos haburin ang windbreaker na kumakatawan sa galactic nobility, si Jiang Chenzo ay mas nagmukhang isang prinsesa ng isang kaharian. Wow! Ibinuko ni Tang Moxen ang kanyang bibig sa pagkagulat at sinabing hindi malay, Sister Chenzo, napakaganda mo. Maganda ba sa akin ang ganito? Lumapit si Jiang Chenzo kay Hong Dali at tumalikod. Tinanong, okay lang ba? Oo, mukhang maganda, tumanggaw si Hong Dali, kasing ganda ng aking Xingchen. Mabuti yan, nakangiting sabi ni Jiang Chenzo, labis akong nasisiyahan doon. Sa oras na ito, dahil tinanggal na ni Jiang Chenzo ang windbreaker na kumakatawan sa Galactic Noble status, natural na ayaw na ni Hong Dali na magpakita pa. Gaya ng inaasahan, sinabi ni Hong Dali pagkabalik sa spacecraft, hahaha, bihira para sa lahat na nasa ganoong magandang mood. Bumalik tayo sa restaurant, haburin ang lahat ng ating mga damit, at dalhin ang Gundam sa amin, at magsaya sa pamimili ngayon. Ito ay isang dapat.
Sa kabilang panig, ang pangunahing lungsod ng Shinra, ang Lord's Mansion. Jiangja Regional Office. Ang opisina ng inspeksyon para sa promosyon ng mga peripheral nobles. Susunod, Ace. Sinimulang tawagan ng clerk ang susunod na darating para sa pagsusulit. Ito ay isang binata na mga 20 taong gulang, na may ilang cute na maliit na peka sa kanyang mukha, hanggang tenga ang itim na buhok, isang string ng pulang rosary bead sa kanyang leeg, at isang brown na cowboy cap sa kanyang ulo. Cap. Nang marinig niya ang tawag sa kanyang sarili, dahan-dahan siyang naglakad pasulong ng walang anumang kaba sa mukha. Itinuro ng eskriba ang isang tapyas na bato sa tabi niya, ilagay mo lang ang iyong kamay doon. Naiintindihan. Dahan-daang itinaas ni Ace ang kamay at idiniin ito sa stone tablet, napakabilis. Ang stone tablet ay nagpakita ng kanyang record sa Trial Tower, si Emperor P. Ace, mula sa Red Saturn, Trial Tower level 22, ay na-clear ang level sa ikalimang pagkakataon. Galing. Nanlaki bigla ang mga mata ng clerk. At pagkatapos ay tuwang-tuwang sumigaw, si Emperor P. Ace, mula sa Red Saturn, 20 taong gulang, Trial Tower level 22, na-clear ang level sa ikalimang pagkakataon. Direktang na-promote sa Orange level na Peripheral Nobles. Direktang na-promote. So, nakangiting sabi ni Ace. Hindi man lang siya nasasabik tungkol sa pag-promote sa isang Orange level na Peripheral Noble. Casual niyang iwinagayway ang kanyang kamay, okay, no need to ink, may lakad lang ako. Ito. Nag-alinlangan ang clerk. Sa ilang sandali, gusto kong tumanggi, ngunit ang kabilang partido ay isang Orange level na Peripheral Noble. Hindi ako naglakas loob na saktan siya, kaya mabilis kong sinabi, sa kasong ito, Lord Ace, bibigyan muna kita ng sertipiko, at pagkatapos ay maghintay kung kailan mo gustong kolektahin ang Orange level na Peripheral Noble. Maaari mo itong kunin anumang oras. Okay, nagkibit balikat si Ace, bilasan mo, may seryoso akong gagawin. Maya-maya, binuksan ng clerk ang certificate, at kinuha ito ni Ace. Tumalikod at umalis. Pagkatapos umalis sa opisina ng inspeksyon sa pag-promote, isang binata na may kalahating bukas na mga mata ang lumapit at nakangiting nagsabi, talagang malaya kang pumunta rito upang ma-promote sa mga peripheral nobles. Hindi ko talaga alam kung ano ang iniisip mo. Haha, boring. Well, for fun lang. Casual niyang inilagay sa kanyang bulsa ang sertipiko mula sa peripheral nobleman na inisyu ng clerk, at nakangiting sinabing, kung hindi mo kukunin ang libreng pera, hindi ba isang malaking kawalan ito? Di bale, sabi ng binata. Kinagat niya ang kanyang mga labi at sinabing, hindi kami nagkukulang sa pera. Sige, bilasan na natin. Nawala na naman si Papa. Nabalitaan ko na ang huling lugar na nagpakita siya ay sa pangunahing lungsod ng Shinra. Hanapin mo muna siya. Walang problema. Ngumiti si Ace at sinabing, may balita ba kung nasaan si tatay ngayon? Interstellar Harbor. Napatingin ang binata sa spaceship sa di kalayuan, dun muna tayo. Interstellar Harbor. Si Hua Qing, isang dobleng aristokrata, ay nakaupo sa malayo sa harap ng tindahan ng alahas ni Hong Dali sa ika-35 palapag, nag-iisip ng mabuti. Alam kong ginagawa ito ni Hong Dali para maakit ang kasikatan. Ang tanong, paano siya kikita pagkatapos niyang maakit ang kasikatan? Kanina pa nakaupo dito si Hua Qing at nag-iisip. Pagkatapos ng lahat, bilang isang dual aristocrat, bilang karagdagan sa talento, ang paggawa ng negosyo ay nangangailangan ng higit na pag-aaral. Bilang isang dual aristocrat, si Hong Dali ay isang dual aristocrat. Pagdating ng oras para kumuha ng promotion test, kung lugi ang lahat ng kanyang mga transaksyon, kahit na siya ay isang well-connected na tao, ito ay tiyak na walang silbi. Kaya kahit na ano, ang pinakamahalagang bagay ngayon ay alamin kung paano kikita si Hong Dali. Wala namang problema para tumaas ang kasikatan, pero paano ang follow-up? Paano siya kikita? Magbenta ng iba pang kagamitan sa tindahang ito para tumaas ang benta. Siguradong hindi mo na mababawi ang gastos, di ba? Kumunot ang noo ni Hua Qing, napakaraming tindahan, ang kabuuang halaga ay hindi bababa sa ilang milyon. Kahit na ang isang kagamitan ay may 50% na tubo, magkano ang aabutin nito? Higit pa rito, ang kita ng mga batong ito ay halatang hindi ganoon kataas. Kung ang isang kagamitan ay ibinebenta sa halagang 20,000, ito ay sapat na upang kumita ng $2,000. Ang kompetisyon para sa promosyon sa peripheral nobles ay lubhang mabangis at malupit. Okay, sumugod ka lang sa harapan sa pamamagitan ng pagtapak sa mga bangkay ng ibang tao at labanan ang iyong paraan palabas. Hindi, nangangahulugan ito ng pag-apak at pagiging isang tantungan para sa iba. At ang pinakamahalagang bagay ay mode-downgrade ito. Sa madaling salita, kahit kamag-anak ka, kung talagang mahina ang performance mo sa promotion assessment, hihilahin ka pa rin pababa. Pagdating ng panahon, mawawala lahat ng mukha mo. Kaya naman, sigurado si Hua Qing na kahit na kamag-anak si Hong Dali, tiyak na hindi siya kikilos ng ganoon. Siguradong magkakaroon siya ng backup plan. Ngunit ang pinakabuod ng problema ay hindi niya moari kung ano ang backhand. Kalimutan mo na, punta muna tayo sa ibang lugar at tumingin sa paligid baka makakuha tayo ng inspirasyon.
Hinubad ni Hong Dali at ng kanyang grupo ang kanilang mga windbreaker na kumakatawan sa mga peripheral nobles, hinawakan ang maliit na tigre na Gondomar, at tumayo sa Interstellar Harbor. Sa harap ng gate. Ang Gundam ngayon ay lumaki sa halos 5 metro ang haba, tulad ng isang maliit na sasakyang pangkalawakan. Pagkatapos ng lahat, ang pagkain ng power bean sa buong araw, ang bilis ng paglaki ay hindi biro. Sa isang mabangis at nakabaluti na tigre na sumusunod sa kanya, hindi ito ordinaryong lahong. Sa partikular, ang lahong na ito ay iba sa mga peripheral nobles. Ang impluwensya ng mga maharlika sa paligid ay naging dahilan upang ang mga tao ay sumaludo ng may paggalang, na nakakatakot. Titingnan ng mga tao ang bala ng bakal na ito mula sa malayo. Mayroong isang propesyonal na salita sa lupa upang ilarawan ang pakiramdam na ito, na tinatawag na inggit, paninibugho, at puot. Tingnan mo ang mga tao na paminsan-minsan na dumarating at nagpupunta dito. Habang nakatingin sa mga tao, sinabi ni Hong Dali ng may kasiyahan, ito ay pinakamainam sa ganitong paraan. Kung hindi, ang mga tao ay saludo sa akin sa buong araw. Ito ay magiging napaka-boring. Ito ay palaging magpaparamdam sa akin na ako ang mga lokal na maniniil at masamang maginoo ng lumang lipunan. Sinabi niya ito sa sandaling lumabas ang mga salita, nagtawanan ang lahat. Napayuko si Tang Moxon sa pagtawa at sinabing, hindi mo ba palaging sinasabi na ikaw ay isang mayaman na tao? Bakit hindi ka masaya sa pagkakataong ito? Ako ay isang mayamang tao, hindi isang masamang maginoo. Malakas na sumangot si Hong Dali, iba ang mga ito. Hindi tayo dapat malito. Oo, tumawa ang lahat, at nagtanong si Jiang Chenzo, Dali, saang palapag ang gusto mong puntahan? Ito ha. Hinaplos ni Hong Dali ang kanyang baba at nag-isip sandali, saka ngumiti at sinabing, punta muna tayo sa mga tindahan ko. Hindi ko alam kung kamusta na si tatay. Anyway, naglalakad lang ako. Kung may makita akong magagandang bagay, bibili ako. Sumang-ayon ang lahat, okay. Kaya umakyat na sila. Sa ika-11 palapag, naibenta na ang mga kagamitan at nakalock ang pinto. Sa ika-23 palapag, nabili pa rin ang mga kagamitan at nakalock ang pinto. Sa ika-35 palapag, nandoon pa rin ang kagamitan, at napakaraming tao sa harap ng pinto. Tiningnan ni Hong Dali ang eksenang ito at nakangiting tumango, hehe, mukhang maganda ang epekto, fell ito. Sa oras na ito, hindi na mapigilan ni Jiang Chenzo. She asked in a low voice, Dali, are you doing this to gain popularity? So far, very effective pa rin ang method mo. Nagulat pa ako nung binili mo ang mga stores na ito noon, pero ngayon I find that it's really awesome. It's very popular. But later on, how do you plan to make money? No wonder may ganitong problema siya. Bagamat ang dalawa ay isang eksperimental na mag-asawa, si Jiang Chenzo ay may magandang impresyon kay Hong Dali at siya pa rin ang una niyang kaibigan. Natural, ayaw niyang mawalan ng pera si Hong Dali. Sa huli, huminga si Hong Dali at ngumiti, gusto ko lang mawala ang pamilya ko, hindi ko masyadong inisip. Ikaw. Galit na lumingon si Jiang Chenzo, baliwalain ka. Kabanata 775, ang mga mayayaman ay sadyang kusa. Bagamat walang puso si Hong Dali, mayroon siyang isang pinakamalaking kalamangan naglakas loob siyang gumastos ng pera. Okay, nakangiting pag-aliw ni Hong Dali kay Jiang Chenzo, halika, ang palapag na ito ay nagkataon na puno ng mga nagbebenta ng alahas. Bibili ako ng ilan para sa iyo. Kung may gusto ka, sabihin mo lang sa akin at makakakuha din ng iba. May ibibigay ka ba ulit sa akin? Gustong ibigay muli ni Jiang Chenzo ang kanyang sarili. Saglit na nag-alinlangan si Jiang Chenzo. Ito ay isang pamilyar na kasabihan, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi siya tumanggi, kaya siya ay umalis. Sa harap ng isang jewelry store. Speaking of which, ang mga alahas sa jewelry store na ito ay katamtaman at hindi masyadong mahal. Ngunit ang pangunahing problema ay ang mga alahas sa tindahang ito ay napakaganda. Oh, Dali, ang ganda. Tang Moxon at Hongxi said. Coquettishly, gusto ko ito. Ang piraso ng alahas na tinutukoy niya ay isang maliit at kumikinang na kwintas. Kulay asul ito at parang tubig dagat. Napakaganda nito at hindi mahal ang presyo, 128 barya ng Galaxy lamang. Eto na, matagal nang magkasama sina Tang Moxon at Dali, at bihira silang magkusa na humingi ng kahit ano. Gayunpaman, sila ay mga babae kung tutuusin, at magpapakita sila ng higit pa o hindi gaanong parehong libangan tulad ng isang higanteng dragon para sa makantab at magagandang alahas. Bumili. Sabi ng fiancé, ano pa ang masasabi niya? Pinitik ni Hong Dali ang kanyang mga daliri, Xiaoyi, itanong kung ibinebenta ito ng tindahang ito. Jiang Chenzo. Ang sabi niya ay gusto niya ang isang alahas. Okay, paano kung bibilhin mo ito ng direkta sa tindahan? Napakasayang nito. Tinakpan ni Jiang Chenzo ang kanyang mukha, at kasabay nito ay sinimulan niyang ikumpara ang sarili sa walang katulad na henyo na iyon, kung siya iyon, tiyak na hindi siya magiging masyadong mapag-aksaya. Sumimangot si Tang Moxon sa gilid, hindi mo ba masisira ang kapaligiran ng ganito? Sumang-ayon si Ling Xiaoyi, okay, young master. Pumunta at magtanong.
Sa napakaraming grupo ng mga taong dumarating, masasabi mo sa isang sulyap na sila ay malalaking customer. Personal siyang binati ng may-ari ng tindahan, ano ang interesado ka? Kung gusto mo, magtanong lang, at ginagarantiyahan namin ang pinakamababang presyo. Ling Xiaoyi, boss, hindi nagbebenta ang tindahan mo. Lam Ingalinga ang may-ari ng tindahan at sinabing, wala akong alahas dito. Hong Dali, Tang Moxon, Jiang Chenzo. Umiikot ang isip ng amo na ito. Napakabilis. Tulala ang tugon ni Ling Xiaoyi, tinatanong ko ang tungkol sa iyong tindahan, kung maaari ba itong tabyusan o hindi. Sa pagkakataong ito, ang may-ari ng tindahan ay nagulat, well, maganda pa rin ang negosyo sa aming tindahan. Xiaoyi. Pinutol ni Hong Dali ang kanyang mga daliri. Sinabi niya, kalkulahin muna kung magkano ang halaga ng tindahan. Okay. Lam Ingalinga si Ling Xiaoyi sa paligid, at pagkatapos ay mabilis na sinabi, sumasakop ito sa isang lugar na humigit kumulang 280 metro kwadrado. Okay ang lokasyon. Ayon sa normal na presyo ito ay humigit kumulang 1,000 Galaxy Coins kada metro kwadrado, na 280,000. Ang dekorasyon ay medyo maganda, at ang kabuuang supply ay humigit kumulang 400,000. Young Master, ang kabuuang halaga ng tindahang ito ay 5,600. 680,000. Nag-alok si Hong Dali nang walang sabi-sabi, kung ibebenta mo ito, tatanggapin ko. Kung hindi mo ito ibebenta, lilipat ako sa isa pa. Damn it, Waller. Ito ay katumbas ng pagbebenta ng lahat ng mga kalakal at pagdaragdag ng karagdagang 120,000 yuan sa lumulutang na pera. Kinuha ng may-ari ng tindahan ang kontrata sa bilis ng liwanag, ibenta. At pagkatapos ay direktang binili ito mula sa isang medyo magandang tindahan ng alahas. Tumingin si Jiang Chenzo at natulala, Dali, ikaw. Palagi ka bang nagnenegosyo ng ganito? Gusto lang bumili ni Zinksen ng kwintas. Masyado kang kusa kapag may pera ka, hindi mo mapigilan. Hong Dali he smiled and said, bili ka lang kung gusto mo. Mas madali. Anyway, may pera ako. Sinadya lang. Kinakagat mo ba ako? Kaya magpatuloy. Isa pang tindahan ng alahas. Sa pagkakataong ito si Jiang Chenzo ay hindi magalang, Dali. Ako. Gusto ko ito. Sa bagay, experimental couple sila. Kung hindi nila papatayin ang scapegoat ngayon, paano sila maghihintay? Bumili. Pinitik muli ni Hong Dali ang kanyang mga daliri, Xiaoyi, magtanong tungkol sa presyo. Ang pangalawang tindahan ng alahas ay napanalunan para sa isa pang 620,000 Galaxy Coins. Katulad nito, bumili ako ng higit sa 100 mga tindahan, at higit sa 6 na milyon ang nagastos. Upang sabihin na ang mga tindahan na ito ay seryosong negosyo, sa pagkakataong ito ay hindi binibilang ng system ang halaga ng perang ginastos. Sa loob, ipinahayag ni Hong Dali ang kanyang pagkabigo, sayang, tila hindi siya sapat na aliberga. Sa kabutihang palad, sa oras na ito, nakilala ni Hong Dali ang isang marangal na tao. Ito ay isang nasa katanghaliang gulang na tiyuhin na medyo nalulungkot, Young Master, maaari mo ba akong pahiram ng sandali upang magsalita? Si Hong Dali ay napakabait pa rin sa iba, Tito, may kinalaman ka ba sa akin? Ayan na. Dinala ng down and out middle-aged uncle si Hong Dali sa isang sulok at bamulong, nakita ko kung ano ang binili ng Young Master sa mga tindahang iyon. Gusto kong tanungin ng Young Master tungkol sa iba pang mga transaksyon. Interesado ka ba? Tumingin si Hong Dali sa tiyuhin at nagtanong, ano ang mairerekomenda mo? Nasa 71st floor ako, kung saan ibinebenta ang mga alagang hayop. May isa na medyo maganda. Hindi maliit ang tindahan. Medyo nag-iisa ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at yumuko at sinabing, speaking of which, hindi naman maliit ang tindahang ito. Sayang naman at matagal na, mga 2 taon o higit pa. Ang aking supplier noong siya ay nanghuhuli ng mga alagang hayop, nakatagpo siya ng isang dayuhang hayop sa antas ng lungsod. Kaka-rating lang niya sa ikalawang antas ng planeta. Paano siya nakaligtas dito? Natapos niya iyon sa planeta. Nakakalungkot talaga. Kwento, huminga si Hong Dali, kung gayon, ano? Pagkatapos, namatay ang supplier ko at wala akong mahanap na ibang channel para makabili ng mga produkto, kaya nagkaroon ng problema. Malungkot na sinabi ng nasa katanghaliang gulang na tiyuhin, pagbebenta ng mga alagang hayop, pagbebenta ng mga alagang hayop, ano ang maibebenta ko kung wala akong magagandang alagang hayop? Gumastos ako ng maraming pera sa sobrang lakas, at tubili akong nakahanap ng ilang maliliit na channel upang magbenta ng mga ordinaryong alagang hayop na hindi nakikipaglaban. Gayunpaman, ang isang malaking tindahan ay hindi maaaring mapanatili ang sarili sa pamamagitan ng pagbebenta lamang nito. Bilang isang resulta, ang negosyo ay hindi mawawala at mas lumala ang negosyo. Bangkarota. Kaya nga, nakangiting tumango si Hong Dali, gusto mong ibenta sa akin ang tindahan. Oo, desperadong tumango ang nasa katanghaliang gulang na tiyuhin, tingnan mo. Young Master, isa kang malaking negosyante. Walang silbi na iwanan mo ang tindahang ito sa aking mga kamay. Kung sakupin mo ito, sa iyong kayamanan, tiyak na makakahanap ka ng mas magandang paraan upang makabili ng mga paninda.
Sa oras na ang tindahang ito ay nasa iyong mga kamay, maaari kang kumita ng malaki. Hindi naman, tingnan mo ito. Well, matapos marinig ang buong kwento, hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba. Natural, hindi tatanggihan ni Hong Dali ang magandang bagay na ito na dinala sa kanyang pintuan. Nagliwanag ang mga mata nitong malaking spender. Ito ay isang magandang negosyo upang mag-aksaya ng pera. Kung gayon, tiyuhin, paano mo ibebenta ang iyong tindahan? Magkano ang halaga nito? Ito ay isang seryosong negosyo upang mag-aksaya ng pera. Alam ng lahat na nanggaling sa lupa kasama si Hong Dali na darating ang totoong deal, kaya sumuko silang lahat. Pagkatapos buksan ang pinto, dinala ni Tang Moxon sina Li Nianwei at Jiang Chenzo sa gilid para maglaro. Medyo nag-alinlangan pa si Jiang Chenzo, ngunit hindi niya nakalimutang paalalahanan, Zengsan, malugi na naman si Dali. Okay naman ang mga tindahang iyon noon, ngunit sa pagkakataong ito. Palagi siyang mahilig makipagkulitan, okay lang, hindi ito sineseryoso ni Tang Moxon, hayaan mo siyang maglaro doon. Maghapong kaawa-awa ang bastos na ito, at hindi siya makontrol. Umupo muna tayo doon at uminom. Okay. Okay, hindi nakalimutan ni Jiang Chenzo na lumingon, masama ang pakiramdam ko buong araw. May problema ba sa kanya? May kilala akong magaling na doktor. Pagkatapos siya ay binugbog ni Tang Moxon. He decisively pulled him away, basta tandaan mo na ang taong ito ay kayang sumuko sa pagpapagamot, hehe. Ngunit tungkol kay Hong Dali, nang marinig na ang mga salita ni Hong Dali ay nangangahulugan ng pagkuha, ang nasa katanghaliang gulang na tiyuhin ay biglang naging mas masigla at sinabi, imbakan nito ay higit sa 1,300 metro kwadrado, at ang lokasyon ay medyo maganda. Mayroong humigit kumulang 300 ordinaryong maliliit na alagang hayop sa loob. Ang normal na presyo, batay sa 810 metro kwadrado, ay 1.04 milyon, iyon ay 1 trillion. Ito ay tungkol sa 1.3 milyon kung titingnan mo ito, young master. Ang isang tindahan na 1,300 metro kwadrado ay may kabuuang benta na 1.3 milyon. Hindi pa rin talaga masama ang halagang ito. Tumango si Hong Dali at sinabi, Xiaoyi, kalkulahin ang presyo. Okay, young master. Nagsimulang magkalkula si Ling Xiaoyi. Zengsan, umupo si Jiang Chenzo sa upuan sa palapag na ito para makapagpahinga ang mga customer, tumingin kay Hong Dali mula sa malayo, at nagtanong sa mahinang boses, Dali. Lagi na lang bang ganito? Huwag kang mag-alala tungkol sa kanya, sanay na talaga si Tang Moxon dito. Anyway, kadalasang talunan si Hong Dali, pero napakaswerte niya na hindi siya maihahambing sa iba. Ang iba ay napahamak at nasira, ngunit ang taong ito ay polala ng polala. Walang paghahambing. Sinabi ni Tang Moxon, gayunpaman, kapatid na Chenzo, alam mo na talagang hindi siya nagkukulang sa maliit na pera na ito. Ngunit gaano man karaming pera ang mayroon ka, hindi mo matutulungan ang iyong sarili. Bulong ni Jiang Chenzo, hindi mo talaga ako kailangang hikayatin. Huwag kang mag-alala, ayos lang. Desididong binago ni Tang Moxon ang paksa, kung pag-uusapan, ang Interstellar Harbor na ito ay talagang malaki, at ang mga bagay sa loob nito ay kumpleto. Kaya lang, hindi namin kailangan ng maraming bagay sa ngayon, kaya hindi kami makapag-shopping ng maayos, na talagang nakakadismaya. Noong huling beses na nag-shopping sila, nakaakit sila ng malaking grupo ng mga tao, at nakakainis dahil napakaganda nila. This time napakaraming tao, katamtaman lang. Ang lalaki ay naglakas loob lamang na tumingin dito ng palihim mula sa malayo, ngunit hindi siya nang ahas na lumapit. Dapat alam mo na mayroong isang malaking grupo ng mga tao dito, kabilang ang 9 na malalaking aso, sina Levi's, Lucifer, Jiang Chenzo, at isa pang naidlap sa tabi niya. Little Tiger Gundam, sino ang naglalakas loob na lumapit at makipag-usap kapag busog na siya? Ngunit ang problema ay ang tatlong kagandahan dito, sina Tang Moxon, Li Nianwei, at Jiang Chenzo, ay talagang sapat na maganda. Kinikilala sila ng system bilang mayroong 125 puntos ng kagandahan, at ang kanilang pagiging kaakit-akit ay natural na hindi natatabunan. Kaya ganoon lang, si Tang Moxon at ang iba pa ay nakaupo, at isang malaking grupo ng mga tao sa paligid ng 10 metro ang layo ay nanunood mula sa malayo. Ang isang malaking bilog ay nabuo sa lalong madaling panahon, at ang eksena ay lubhang kapanapanabik. Sa orihinal, nagpahinga sila sandali at nagpatuloy sa paglalakad pagkatapos isara ni Hong Dali ang tindahan. Maayos naman ang lahat. Dahil dito, bago pa makalabas si Hong Dali, isang mayabang na boses ang biglang tumunog mula sa gilid. Nako, nasabi ko na lang na may mabangong simoy dito. Oo nga pala, may isang magandang babae na papasok at alis. Kabanata 776 na hayaan kang magpakitang gilas at hayaan kang lumipad. Nang marinig ang tunog, napalingon ang lahat at mukhang natigilan. Ito ay isang binata na mga 24 o 5 taong gulang, na may pulang buhok at may napakayabang na ngiti sa kanyang mukha. Hawak-hawak niya ang isang magandang dalaga sa kanyang mga bisig. Ang pinakamahalagang bagay ay nakasuot din siya ng trench coat ng isang orange level na peripheral noble. Ang tanging tao na maaring nandito sa oras na ito ay ang orange level na peripheral noble na napakayabang pa rin. Sino pa ang maaaring naririto maliban kay Chenny, ang bagong peripheral noble?
Mula sa sandaling dumating sila sa Silver Blue Superplanet na ito, si Tang Moxen at ang iba pa ay sinundan si Hong Dali at halos araw-araw nakita ang mga maharlikang galactic. Paano nila sineseryoso ang gayong maliit na peripheral noble? Ang natalo na si Liang ay humakbang pasulong at pinigilan siya. Sir, pasensya na po, nagpapahinga na po ang aming ginang, mangyaring huwag siyang istorbohin. Sa katunayan, siya ay napakamagalang. Tutal, namimili at nagpapahinga ang kanyang ginang, kaya talo lang siya. Kailangang protektahan ng mabuti ang kalikasan. Ngunit ang Chenny na ito ay palaging mapagpanggap at mayabang. Bagamat napakatalino niya, ang problema ay may lakas, kapangyarihan at kayamanan ang mga lalaki, lalo na ang mga lalaking malabog. Laging madaling madala ng tagumpay. Ulo hinailan ng Diyos si Liang sa tabi at galit na sinabi, saan ka nang galing, bulag ka ba? Hindi mo ba nakikilala ang pagkakakilanlan ng tiyuhin? Ako ay isang peripheral noble. Orange level peripheral noble, hindi mo nakikilala ang windbreaker na ito. Ha, banal. Tae. Paano maglakas loob ang isang maliit na orange level na peripheral na aristokrata na talunin ang pangalawang in command ng Young Master? Paano ipagkanulo ni Liang ang kanyang mukha at muling tumayo sa harap ni Chenny? Sa pagkakataong ito, hindi siya ganoon kadaling kausap, pasensya na talaga, napaka-bitch ko, minamaliit ko talaga ang iba. Ano bang nangyayari? Hoy! Galit na galit si Chenny sa mga sandaling ito. Masasabi mong isa itong peripheral noble. Kung masyado kang masungit sa kanya, baka bumigay pa rin siya. Tutal pare-pareho naman ang lakas at katayuan ng lahat, at mahirap maghiwalay kung hindi kayo nagkikita kapag tumitingin kayo. Pero tanga ka ba at sinasabi sa harap ko na minamaliit mo ang iba? Damn it, ito ay hindi matatagalan. Direktang iwinagayway ni Chenny ang kanyang kamay, kunin mo ito para sa akin. Pagkatapos ay humakbang ang dalawang planetary First Order Guard na sumunod sa kanya para kumilos. Ngunit sa pagkakataong ito ay may lumitaw na problema mahirap para kay Liang na harapin ang dalawang gwardya na ito noon. Ngunit tulad ng nasabi na natin dati, ang mga patakaran ng Hong Dali ay napakasimple, krudo at epektibo. Nagtambak lang ako ng attributes, at isa akong mayaman. Mas malala ng konti ang pagkakaintindi natin sa martial arts kaysa sa iyo, pero may pera tayo, kaya't gumamit tayo ng mga bato para magtambak ng mga katangian. Direktang dinudurog ka ng mga katangian. Si Liang ay nakasuot na ngayon ng 13 at 14 na super grade na hiyas, hindi pa ito banggitin. Ang susi ay ang Hong Dali ay hindi malayo mula dito, at mayroon ding halo, ngunit ang halo na iyon ay may epekto din sa katangiang hiyas na ito. Sa pagkakataong ito ay masaya sumigaw si Liang, hayaan mong magpakitang gilas ka at lumipad ka. Kaya't ang dalawang planetary First Order Guards ay lumipad palabas sa sandaling sila ay nagsimula. Nang makita ang eksenang ito, natigilan si Chenny. At ang mga nakapaligid na bisita ay nagulat din. Ngayon ko lang ba ito nabasa? Iyon ang First Order Planetary Guard ng Peripheral Nobles, at lumipad siya pagkatapos ng isang encounter lang. Tinanong kita na magpakitang gilas. Lumipad. Ito ba ang galaw na ginamit niya ngayon? Ang pangalan ng hakbang na ito ay napakadami na. Napakalakas ng taong ito. Ang kanyang mga galaw ay kakaiba. Siya ay dapat na mula sa isang malaking pamilya ng planeta. Prinsesa, napapaligiran ka ba ng napakalakas na asong babae? Nagbulungan ang mga nanunood, ngunit agad na pinaikit ni Chenny ang kanyang mga mata. Sa sobrang lakas ng mga halimaw sa paligid ko, parang ang daming pinanggalingan ng mga babaeng ito. Ngunit tiyak na maganda ang paningin ng mga makakalusot sa 22 palapag ng Trial Tower. Nang gumawa ng hakbang si Liang ngayon, nakita ng kalooban ng Diyos na hindi maganda ang kanyang mga pangunahing kasanayan, karaniwang wala siyang anumang sistematikong mga galaw. Siya ay malakas sa kanyang mga katangian. Ngayon ay mas kumbinsido ang kalooban ng Diyos na ito ay isang munting prinsesa mula sa isang mayamang pamilya na lumabas upang maglaro. Tatlo pa rin ang napakagandang munting prinsesa. Sa oras na ito, kung tumawag ka ng isang lalaki, kailangan mong tumayo. Hindi pa banggitin ang direktang pag-agaw sa kanya upang maging asawa ni Yashai, kahit papaano ay gumanap ng mahusay upang mag-iwan ng magandang impresyon ng pagiging hindi magagapi, at pagkatapos ay bahagyang lamambot ang kanyang saloobin. Not to mention grabbing everyone and enjoying the blessings of everyone, basta nakakabit siya sa isa, tapos wala lang. Walang kabuluhan ang lahat, di ba? Ngayong nakapagdesisyon na siya, malamig na ginulo ni Chenny ang kanyang buhok sa pagkakataong ito, at nakangiting sinabi, hindi ko inaasahan na nagkamali ako. Isa kang asong babae. Sabi niya na inilabas niya ang mahabang espada niya sa bewang niya at ibinaba iyon. Gumawa siya ng sobrang cool na pose, itinutok ang dulo ng kanyang espada kay Liang, at nakangiting sinabi, hindi ko inaasahan na makakatagpo ako ng ganito kalakas na bantay dito, medyo nangangati ang mga kamay ko. Ganito, napaka-cool niyang sabi. Nang sabihin niya ito, ang kanyang mga mata ay patuloy na nakatingin kina Tang Moxen, Li Nianwei at Jiang Chenzo, lihim na ikinukumpara kung alin ang mas maganda. Napagpasyahan ko na ang tatlo ay napakaganda, hindi alintana ang mataas o mababa. Kanino ang mga gene ng mga magulang ko umaasa para manganak ng tatlong ganoon kagandang babae? Patuloy na sumisigaw ang Diyos sa kanyang puso, Biyenan, mahal kita hanggang kamatayan.
Sa kabilang banda, ang gwapo at walang pigil na hitsura ni Chenny ay agad na nagdulot ng malakas na hiyawan mula sa mga taong nanunood. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang bihirang pagkakataon na makita ang mga peripheral nobles na nagpapakita ng kanilang lakas ng personal. Ngayon na malapit na siyang kumilos, naging maingat din si Li Yang. Mabilis siyang naglagay ng poster na natutunan niya mula kay Wang Daoming, ang amo nila Wang, at sinabi sa malalim na boses, okay lang lumaban, pero kahit matalo ako, hindi kita kayang bitawan. Magdogleg tayo. Kung hindi mo kayang protektahan ang iyong amo, tanga ka. Ang kalooban ng Diyos ay hindi malinaw sa kanyang poster, ngunit nang makita ito ni Jiang Chenzo, biglang lumiwanag ang kanyang mga mata. Sinabi niya, ha, at pagkatapos ay tinanong si Tang Moxon sa mahinang boses, Zengson, saan niya natutunan ang poster na ito? Ito. Nag-isip sandali si Tang Moxon, si Mr. Wang. 2 beses bumulong si Jiang Chenzo, at pagkatapos ay hindi na nagsalita. Medyo disente ang poster. Tumingin si Chenny kay Li Yang pataas at pababa, ilang palapag na ang naabot mo sa trial tower. Ika-5 palapag. Tumawa si Li Yang, ako ay tanga, hindi ko maihahambing sa iyo, sir, isang peripheral na tao. Noble, hehe. Unpredictable ang panalo o matalo, syempre mas mababa mas maganda, kaya hindi nakakahiya kahit matalo ka. Haha, kung gayon hindi ka katugma sa akin. Pinapayuhan kita na aminin mo ang pagkatalo. Tumawa ng malakas si Chenny, nalampasan ko ang ika-22 palapag. Nakapasa sa 22nd floor. Sa sandaling sabihin ito ni Chenny, ang mga nakapaligid na madla ay nagsimulang pukawin ang pananabik at bumulalas, oh my god, talagang nakarating siya sa 23 palapag. Siya ay isang ganap na henyo sa martial arts. Oo, lahat tayo sa pangunahing lungsod ng Shinra, walang gaanong tao na nakalampas sa 20th floor ng trial tower. Napakalakas ng peripheral noble na ito, tiyak na direktang na-promote siya. Kapuri-puri pa rin ang resulta ng pagpasa sa ika-22 hanggang ika-23 palapag ng trial tower. Ngunit ang problema ay nakita na ni Tang Moxon at ng iba pa ang malaking pamilihan ng walang katulad na henyo na umabot sa ika-30 palapag ay abala sa pag-aaksaya ng kanyang kapalaran doon, paano nila ito seseryosohin? 22nd floor pa lang ito, masyadong bata. How dare you do it here? Gayunpaman, alam pa rin ni Tang Moxon na maaaring hindi siya matalo ni Li Yang kung talagang gagamitin niya ang kanyang mga kamay, kaya diretso siyang nag-utos, Gondaner, bumangon ka, buhay ka. Ouch! Ang maliit na tigre na Gondamer ay puno ng pag-aatubili. Bumangon siya mula sa lupa at tumingin sa paligid, ngunit hindi pa nakatutok ang kanyang mga mata. Nakita mo na ba ang taong iyon? Itinuro ni Tang Moxon si Chenny, gusto niyang i-bully si Brother Li Yang, kagatin mo siya. Ouch! Dare to disturb your sleep, this is a capital offense. Ang maliit na tigre na Gondamer ay sumugod sa kanya ng walang sabi-sabi. Alam mo, isa itong mutated na tigre na lumaki sa Dali Beans. Mahigit 5 metro ang haba nito, na halos kapareho ng haba ng isang medium-sized na kotse. Nakabalot ito ng armor at napakagaling ni Hong Dali kaya nakakuha din siya ng set ng attribute gems para dito. At hindi lang iyon, tapat din ng Gondamer kay Hong Dali ang taong ito ay apektado rin ng halo. Kaya makalipas ang 5 segundo, nasiyahan si Gangdaner at tinapakan si Chenny sa ilalim ng kanyang mga paa, at nagpakawala ng mahabang hininga hindi nito ginalaw ang bibig para kumagat, na hindi naman talaga masisi, dahil sanay na itong kumain ng napakahirap. Napakapinong ng bibig nito ngayon, at medyo maasim ang lasa ng laman ng tao. Hindi nito gusto. Halos lumuwa ang mga mata ng mga nanunood sa paligid. Oh my god, di ba? Ang mabangis na lalaki na bumasag sa 22nd floor ng Trial Tower man. Isang henyo na na-promote sa ranggo ng orange level na noble. Hindi ba yan ay isang blue-eyed golden tigre? Nakakatakot. Tingnan mo ang bilis at lakas nito ngayon lang. Ito ay dapat na hindi bababa sa ika-4 na antas ng planeta, tama ba? Sa tingin ko posible, ito ay kahit na ang ika-5 antas ng planeta. Speaking of which, napakamalas ni Chenny ngayon, talaga. Sabi mo hindi siya nakikialam sa kahit kanino in the first place, hindi ba mabuting babae lang siya? Napakalandi nitong maamong babae. Babae lang naman ang gusto niyang habulin, bakit siya napadpad sa matigas na bakal? Kaya naagrabyado siya ngayon ako ay isang peripheral noble, isang orange level na peripheral noble. Ang gwardya ay binugbog ng isang asong babae, at ako ay binugbog ng isang tigre. Napahiya tuloy ako. Marami pa rin ang nanunood. Makatarungang sabihin na ang kahangahangang matanda na may puting balbas ay natalo ako noon. Kung tutusin, kung husgahan ang kanyang lakas at kung ano ang sinabi ng misteryosong matanda mamaya, masasabi mo rin ang background ng matandang iyon. Sa pagiging makapangyarihan, hindi nakakahiyang matalo ang isang junior na katulad ko. Ngunit napakaraming mayayamang prinsesa ang nabangga niya noong naglalakbay sila, at ang magandang pagkakataong magtanghal ay talagang sinira niya. Nasiraan ng loob. Masyado siyang mali na muntik na siyang umiyak. Sa kabutihang palad, sa kritikal na sandali na ito, nang ang Diyos ay halos desperado na, bigla niyang nasulyapan ang isa pang figure sa gilid ng kanyang mata. Yan ang lalaking nakasuot ng golden trench coat,
Gold level double noble. Ito ay isang mabuting tao na nagel iligtas ng mga buhay. Chapter 777, sinusubukan mo bang nakawin sa akin ang trabaho mo? Nakakagulat na gwapo ang binata na pumunta rito, lalo na ang singkit nitong mga mata na laging kumikinang sa malamig na liwanag. Dobleng maharlikang si Hua Qing. Nang makitang ang isa sa kanyang sa wakas ay dumating, alinsunod sa prinsipyo ng pagkaladkad ng isang tao sa tubig, si Chenny ay sumigaw ng desperadong, dobleng maharlikang kapatid, tulong. May kasabihan sa opisyal na ito na ang mga opisyal ay nagpoprotekta sa bawat isa. Sa gitna ng Galaxy Alliance, bagamat ang mga peripheral nobles upang umasenso, maaari silang lumaban hanggang sa kamatayan ng palihim, ngunit kapag nakaharap ang mga dayuhang kaaway, sila ay talagang nagbabahagi ng parehong galit. Nang makita ni Hua Qing ang eksenang ito, agad siyang sumigaw, matapang na baliw. Pagkasabi niyon ay naglakad muna siya sa malayo. Ang isang palad ay direktang tumama sa gangdaner, na lumikha ng isang nakakatakot na hangin ng palad, at pagkatapos ay isa pang palad ang tumama sa may paa ng aso na si Liang na nakatayo sa isang tabi. Nang magkita sila, sunod-sunod niyang inatake ang isang tao at isang tigre. Ang hangin ng kanyang mga palad ay napakalakas kaya't sina Gangdaner at Liang ay hindi nang ahas na maging pabaya at nagmamadaling umalis sa daan. Sa wakas ay nabawi ni Chenny ang kanyang kalayaan, bumangon mula sa lupa at nagsimulang yakapin ang hita ni Hua Qing, dobleng maharlikang kapatid, salamat sa pagpunta, kung hindi, mahihiya ako ngayon. Walang kompetisyon sa pagitan ng dalawa. Ang mga ordinaryong maharlika sa paligid at ang dalawahang maharlika ay nahahati sa dalawang sistema, at walang mga pagtatalo sa mga interes, kaya mas madaling bumuo ng mga relasyon. Anong nangyayari? Kumunot ang noo ni Hua Qing, paano nakipag-away ka sa kanila at natalo ka? Sa totoo lang. Hindi ito malaking bagay. Medyo nanlumo si Chenny, gusto ko lang pumili ng mga babae. Sa huli, hindi siya nagtagumpay ngunit nabugbog siya. Sinundo ang mga babae. Kakaiba ang hitsura ni Hua Qing, at tumingin muna siya kay Chenny. Pagkatapos ay lumingon siya at tumingin kay Tang Moxon at sa iba pang tatlong tao na nakaupo sa mga upuan. Sa wakas, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Jiang Chenzo sa karamihan. Bigla siyang nagulat at nagmamadaling humakbang pasulong upang yumuko at sumaludo, hindi ko inaasahan na narito si Miss Chenzo. Si Mu Huaqing, isang gold-level peripheral noble, ay nakilala ang iyong Panginoon. Panginoon, 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 Panginoon. Ang Diyos ay halos matakot sa kamatayan sa pamamagitan ng salitang ito. Isa lang ang dahilan kung bakit maaaring tawagin ng mga peripheral nobles ang kanyang master ang sobrang kagandahang ito na may mahabang silver-white na buhok ay isang galactic noble. Tapos na, depressed talaga ako ngayon. Nanginginig sa takot ang boses ni Chenny, Guru, Master, Master, kanina lang ako bulag. Hindi ko alam na nandito ka. Napuno ako ng pawis hayagang tinutokso ang mga maharlikang galactic. Mapuputol ang ari. Umalis ka, casual na ikanaway ni Jiang Chenzo ang kanyang kamay, dahil hindi ka pa nakakalayo, kalimutan na natin ito sa pagkakataong ito. Maging mas pigil sa hinaharap, at kapag nakita kitang ganito, babaliin ko ang iyong mga binti. Oo, mabilis na umatras si Chenny. Para sabihing napaka-bukas palad ni Jiang Chenzo, ang pangunahing dahilan ay mas kawili-wili ang bagay na ito bakit pumunta rito ang Diyos. Sa tingin niya ay maganda si Tang Moxon at ang tatlo pa. Ang mga babae ay karaniwang hindi makatwira ng mga nilalang, at sa pangkalahatan ay hindi sila nagtatanim ng sama ng loob laban sa mga salungatan na dulot ng kanilang kagandahan. Sa oras na ito, lahat ng nanunood mula sa malayo ay nagulat. Habang mabilis na yumuyuko at sumasaludo, bamulong siya, hindi nakakagulat na ang tatlong babaeng iyon ay napakaganda, sila ay mga maharlikang galactic. Diyos! Iba ang ugali ng mga maharlikang galactic na ito. Tingnan mo, napakaranggal nila kahit walang suot na windbreaker. Galing. Bamulong ang mga taong iyon, at magalang na tinanong ni Mu Huaqing si Jiang Chenzo, may magagawa ba ako para sa Panginoon? Hindi, mahinahong sabi ni Jiang Chenzo. Matapos makinig sa mga salita ni Jiang Chenzo, biglang nagulat sina Mu Huaqing at Chenny. Kung maaari mong hilingin sa mga maharlikang galactic na maghintay dito, kung gayon sino dapat ang taong ito? Ang panig ni Hong Dali. Iyon na nga, hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba, mukhang komplikado ang kapaligiran ng iyong tindahan. Talagang wala akong impresyon dito. Paano ito, ikaw ang manguna sa daan at pupunta tayo sa iyong lugar upang tingnan. Kung ito ay gagana, ako na ang bahala. Kukunin natin ang ilang mga tindahan. Okay. Pumayag naman ang may-ari ng tindahan nang mabalitaan niyang gustong bisitahin ni Hong Dali ang tindahan. Kaya hinanap ko si Tang Moxon at iba pa. Dahil dito, nang lumabas si Hong Dali, laking gulat niya nang makita niya ang eksena sa labas, hoy, bakit ang daming tao? Pagkatapos ay tumingin siya kina Chenny at Mu Huaqing, sino ang dalawang taong ito? Nang makitang biglang nanlaki ang mga mata ni Hong Dali at Chenny ang mga maharlikang galactic ay naglakbay ng incognito at naghihintay pa rin dito, ngunit ano ang naging isang binatang naghihintay sa kanila? Sino ang binatang ito na may sobrang lakas? Alin sa mga galactic nobles ang prinsipe? Isang batang master mula sa isang mas mataas na ranggo na maharlikang pamilya.
Si Mu Huaqing, sa kabilang banda, ay biglang naisip ang isang tao na kakuha siya ng impormasyon tungkol sa maalamat na Hu Hongdali noon. Itong Hongdali, naisip ni Mu Huaqing sa kanyang sarili, ang relasyon kay Miss Chenzo ay pambihira. Ito ay isang bagay na kailangang itala. Dali, nang makitang lumabas si Hongdali, nagmamadaling binati siya ni Tang Moxon at nakangiting sinabi, "Kumusta ang usapan?" Grabe naman, ngumuso si Hongdali, "Kailangan kong pumunta sa tindahan." Mukhang medyo mahirap ito. Nang makita ang mga maharlika sa galaxy na naghihintay para sa nararapat na Panginoon, binago ng kalooban ng Diyos ang higit sa 3,000 mga pag-iisip sa isang sandali lamang. Gaya ng nabanggit kanina, bagamat ang Chenny na ito ay mayabang at may pagnanasa, isa pa rin itong lalaking may utak. Lahat ng Galactic Nobles ay naghihintay dito. Anong uri ng tao ang taong ito? Siguradong hindi siya ordinaryong tao. Pero teka, Dali, bakit parang pamilyar ito? Di nagtagal, natauhan siya. Oo na. Maingat na tiningnan ni Chenny si Hongdali pataas at pababa, at nagulat na sinabi, "Ikaw ang maalamat na Double Noble Hongdali, tama ba?" Parang kulog. Hindi ko inaasahan na makikita ko ito dito. Para sabihin na may Milky Way. Dahil nandito ang maharlika, wala na siyang pagkakataong magsalita. Ngunit siya ay napakatalino, siya ay mambola ng tiyak kay Hongdali, at tiyak na gagawin niya ito kaagad. Tinatayang mabilis na malilimutan ang mga naunang pagkakasala laban sa mga maharlikang galactic. Oo naman, nang sabihin ito ni Chenny, si Jiang Chenzo, na mahigpit pa rin noong una, ay biglang tumawa ng malakas. Ang Hongdali na ito ay tila madaling makaakit ng pansin saan man siya magpunta. Medyo nagulat si Hongdali, "Kilala mo ako?" "Alam ko, syempre alam ko." Tumingin muli si Chenny kay Hongdali nang nakangiti, at sinubukan ang lahat na makalapit, "Marami kang tindahan sa Interstellar Harbor na ito," sabi niya at tumingin sa lalaking nagbebenta ng tindahan na halatang nanginginig. "Middle-aged na lalaki, anong ginagawa mo? Nagnenegosyo ka na naman." Mukhang madaming magsalita ang lalaking ito, gusto ko. Matingkad na ngumiti si Hongdali, "Oo, may tindahan siya na matagal nang nalulugi. Ang sarap gumastos, hehe." Oo, bulalas ni Chenny, "Ang pamamaraan ni Brother Dali ay napakahusay, at handa akong matalo. Maaari mo ba akong turuan ng ilang mga trick? Paano kung magtapon ako ng ilang baon na pera para gastusin?" Talagang matalino siyang tao. Tingnan mo ang mga salitang ito, ang dating tensyon sa pagitan ng dalawang partido ay ganap na nawala. Maging si Tang Moxon at ang iba pa ay natulala, hindi ba masyadong mabilis ang pagbabago ng ugali ng taong ito? Labis na naramdaman ni Liang ang krisis, ang taong ito na nagngangalang Chenny ay sinusubukang nakawin ang aming mga trabaho. Ano? Nagulat si Hongdali, "Ako ay isang alibughang anak. Tinuturuan kita kung paano maging aliberga at pabaya, at tinuturuan kita kung paano kumita ng pera." "Oh, Kuya Dali, mangyaring itigil ang pagiging mahinhin." Nagmamadaling lumapit si Chenny upang subukang makipagrelasyon at niyakap ang kanyang hita, at nakangiting sinabi, "Ang mga tindahang tulad mo ay dapat kumita sa hinaharap. Kung hindi, hanggal ka ba, araw-araw na nagtatapon ng kagamitan ng halos wala." Ang sa tingin niya ay medyo makatwiran, ngunit ang scorer si Hongdali ay talagang isang alibughang tao, kaya siya ay nakatadhana na mabaigo. "Talagang talo lang ako. Sa kabuuan, isang aliberga," hinawakan ni Hongdali ang kanyang ilong at sinabing, "Sinabi mo na ako ay alibughang. Paano kumita ng pera ang alibughang tao?" Sa pagkakataong ito ay si Chenny naman ang natigilan. Natigilan din si Mu Huaqing. Ang Hongdali sa harap niya ay isang gold-level Double Noble, at halatang may magandang relasyon siya sa Galactic Noble na si Jiang Chenzo. Maaari pa niyang hilingin kay Jiang Chenzo na hintayin siya rito. Pero kahit na magkamag-anak, hindi naman masama, di ba? Dahil dito, talagang sinabi niya sa harap niya na isa siyang alibughang hindi kikita. Ano ang iniisip ng taong ito? Palaging iniisip ni Chenny na siya ay napakatalino, ngunit hindi niya moari ang Hongdali sa kanyang harapan. Ngunit isang bagay ang nasa isip niya, ang magkaroon ng napakalakas na taga-suporta gaya ng higanteng may puting balbas, at hilingin sa mga maharlikang galactic na hintayin siya, tiyak na hindi niya kayang saktan si Hongdali. Dahil ayaw nilang sabihin sa kanya, hindi niya ito mapilit na magtanong. Mapagpa siyang nagpasya na maghintay at tingnan kung ano ang mangyayari, kung gayon, "Kuya Dali, maaari mo munang gawin ang iyong trabaho habang ako ay nag-aaral sa gilid. Walang problema iyon, tama." Sa oras na ito, halatang iba ang paraan ng pagtingin niya kay Hongdali. Ang bundok ay kasing taas ng bundok, at ang pinakamalakas sa pinakamalakas ay ang pinakamalakas. Ang Hongdali na ito ay maaari talagang kumuha ng isang Galactic Noble Lady upang mamili ng mga simpleng damit. Hindi nakakagulat na naglakas loob siyang maging alibughang, mayroon siyang 2 brush. Kaya tumingin siya kay Hongdali nang may sabik na mga mata. Kung kaya niyang turuan siya ng 2 sikretong pamamaraan para sa pagkuha ng mga babae, hindi ba siya magiging napakaganda sa hinaharap? Huwag magsalita ng kahit ano at yakapin ang iyong hita ng tiyak. Para kay Mu Huaqing sa gilid, mayroon siyang ibang ideya. Ang kakayahang maglakbay kasama si Miss Chenzo sa simpleng damit, ang relasyon sa pagitan ng dalawang partido ay malinaw na napakalapit.
Bagamat ang Hongdali na ito ay hindi miyembro ng Milky Way noble family, at hindi siya dapat manggahas na maging manliligaw kay Miss Chenzo, tila isa siyang napakabuting kaibigan. Hindi mo kayang masaktan ang gayong tao. Kung isa sa alang-alang ang pagkakakilanlan ng kanyang mga koneksyon, mukhang malakas ang suporta ni Hongdali. Sa una, silang dalawa ay mga gold-level peripheral aristokrata, kaya nagkaroon sila ng mapagkompetensyang relasyon, ngunit ngayon ay tila si Mu-Watching ay gumawa ng isang mapagpasyang desisyon sa kanyang puso. Ano man ang mangyari, hindi siya makakasalungat kay Hongdali ng direkta, kung hindi ay tiyak na mamamatay siya. Walang libingan. Okay, umalis na tayo, nakangiting sabi ni Hongdali, umakyat tayo sa itaas at tingnan. Matagal na tayong hindi nakakita ng mga hayop. Bilang resulta, hindi ko alam kung ano ang nangyari ngayon. Aalis na sana ang grupo, isa pang A-voice ang tumunog. Bakit ang daming nagkukumpulan dito? Anong nangyayari? Kabanata 778, ang hindi mahuhulaan na kapangyarihan ng mga multo at Diyos. Ito ay isang binata na mga 20 taong gulang, na may ilang cute na maliit na pekas sa kanyang mukha, itim na buhok na hanggang tenga, isang string ng pulang rosary na kwintas sa kanyang leeg, at isang brown na cowboy cap sa kanyang ulo. Cap. Sa orihinal, mayroon ng gold level double noble at isang orange level na peripheral noble dito, at ang kanilang aura ay malakas na. Gayunpaman, nang dumating ang binatang ito, hindi siya kinabahan. Lumapit siya para tingnan kung ano ang ginagawa niya. Ang pag-akyat roon ay parang casual na kumusta sa isang kaibigan ngunit ang pinakagulo ng problema ay walang nakakakilala sa kanya dito. Hay, bakit parang pamilyar ang lalaking ito? Tinitigan ng mabuti ni Hongdali ang binata, sino ka? Ano ang pangalan mo? Tumingin muna ang binata kina Chenny at Mu-Watching, pagkatapos ay tumingin kay Hongdali at hinawakan ang kanyang baba. Ngumiti siya at sinabing, mukhang hindi ka simpleng tao. Ang pangalan ko ay D.P. Ace. Ano ang sa iyo? Ang lalaking ito ay isang master. Kahit na wala siyang ginawa, sa mata ng isang dalubhasa, sa sandaling makita niya ang maliliit na katangian na ipinahayag sa kanyang karaniwang maliliit na aksyon, alam ng Diyos na ang taong ito ay tiyak na hindi mas masama kaysa sa kanyang sarili. Ang martial arts practitioner na ito ay bihirang magpakita ng anumang kapintasan sa kanyang katawan, maging ito man ay maliliit na galaw tulad ng kilos, pakikipag-usap, pag-inom, at iba pa. At isa pa, sa kanilang mga galaw, masasabing nananatili sila sa estado na kayang kumilos anumang oras. Sa ganitong paraan maaari mong pangasiwaan ang anumang sitwasyon. Sa makatuwid, hindi malay ni Chenny na lumipat sa gilid at tumayo sa harap ni Jiang Chenzo. Pagkatapos ay ngumiti siya at nagsabi, mukhang may mahusay na kasanayan ang kapatid na ito. Ilang palapag ang mayroon sa trial tower. Hindi dapat maging problema ang umakyat sa ika-20 palapag. Tama. Ang kanyang mga aksyon ay talagang nakakuha ng pabor ni Jiang Chenzo. Ang nangyari kanina. Kalimutan na lang natin ito sa mga araw na ito, kung kakain ka ng maayos, talagang kalooban ng Diyos na mangyari ang ganito. Ha! Maganda ang iyong paningin. Nakangiting tumango si Ace, at saka nag-thumbs up. 22 palapag, ano ang tungkol sa iyo? Nasa 22nd floor ka rin ba? Pagkarinig ni Ace na sinabi ito, biglang naging interesado si Chenny, ako rin, oops. Pareho lang, haha, ito talaga it's fate, so you can go out and math later. Okay, walang problema, haha. Natawa naman si Ace at pumayag agad. Well, mukhang nakatagpo ulit ako ng 2 teaser ngayon. Hinawakan ni Hongdali ang kanyang ilong at sinabing, humayo kayo at lumaban habang ako, huwag ipagpaliban ang aking alibughang. Prodigal. Kawili-wiling sinabi ito ni Hongdali. Biglang naging mas masigla si Ashton, bakit mo sinayang ang iyong kapalaran? Itong nasa katanghaliang tiyuhin, itinuro ni Hongdali ang may-ari ng tindahan, sinabi niya na ang kanyang tindahan ay nagbabalak na mag-cash out, at bibili ako, iyon lang. Ikaw, seryosong negosyo ba ito? Kakaiba ang tanong ni Ace sa may-ari ng tindahan, may problema ba sa tindahan mo? Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Ito ang ika-22 palapag ng trial tower. Isang master, isang maayos na orange level peripheral noble, kahit na ang 2 panig ay hindi pa lumalaban. Ngunit naglakas loob akong sabihin iyon. Talagang mayroon siyang tunay na kakayahan pagkatapos ng lahat, ang bagay na halaga ng puwersa ay napakadaling hawakan. Masasabi ng isang dalubhasa kung naruroon ito sa sandaling iabot niya ang kanyang kamay. Siguradong bugbugin at hindi mapangalagaan ang mga nagyayabang. Kaya mabilis na sumagot ang may-ari ng tindahan, actually, walang problema. Kaya lang, hindi maganda ang lagay ko kamakailan at nalulugi ako, kaya plano kong i-cash out ang tindahan bago ito malugi. Para sa isang tindahan na nalulugi araw-araw, kailangan mong i-cash out ito. Sa pagkakataong ito ay naunawaan ni Ace kung bakit siya tinawag na alibughang, bakit? Gusto mo bang mag-cash in? Isang aliberga, walang kwentang sagot ni Hongdali, gaano ba kabagot ang mag-cash in sa isang kumikitang tindahan? May ideya ka. Nanlaki ang mata ni Ace. Nakakita ako ng mga taong tulad mo na same time na nagsisikap na mawalan ng pera. Ito ay ang unang pagkakataon na nakakita ako ng isang tulad mo. Ha.
Naisip ni Chenny sa kanyang sarili, ang Hongdali na ito ay dalubhasa sa pagkawala ng pera, mayroon ba talaga siyang ilang matalinong pandaraya upang gawing tagumpay ang pagkatalo? Lihim na nagkalkula si Mu Huaqing, paano gustong kumita ang ganoong tindahan na araw-araw na nalulugi? Natatakot ako na mahirap ito. Bakit iniisip ni Hongdali na maaari siyang kumita? Talaga bang mayroon siyang magagandang ideya? Ngunit sa pagtingin sa kanya, siya ay 18 o 19 na taong gulang lamang, at tila hindi siya isang taong may ganoong uri ng lakas. Sa isang maliit o 100,000, sa halagang isa, makakakuha ka ng 1,000,000. Magkano ang maaari mong kikitain sa isang kagamitan, hiyas, at iba pa? Masyadong mababa ang ratio ng netong kita, kaya bihira kaming mga peripheral nobles na gawin ito, pero Hongdali, bakit niya ginawa ito? Silang dalawa ay nagbibilang ng kanilang mga selula sa utak, at si Ace ay nagtanong, Dali, magkano ang sinisingil mo para sa tindahang ito? Tiyak na napakamura, di ba? Hindi masama, nakangiting sabi ni Hongdali. Mga 920,000. I round up ko, 1,000,000. Biglang ibinuka ni Chenny at Mu Huaqing ang kanilang mga bibig dahil sa pagtataka, tataasin mo ang halaga ng transaksyong ito na nalulugi na. Maaapektuhan nito ang mga resulta ng pagtatasa ng promosyon. Tinatamad akong kumuha ng promotion exam. Kinagat ni Hongdali ang kanyang mga labi, masyado kang kusa kapag may pera ka, 1,000,000 lang. Chenny, Mu Huaqing, Ace, Jiang Chenzo. Ito ang unang pagkakataon na nakarinig ako ng ganoong pahayag. Kaya naghanda na ako para umakyat. Bilang resulta, sa sandaling ito, biglang lumingon si Chenny at ipinaalala, Dali, bukas ang iyong tindahan. Bukas na ang tindahan ng alahas ng Hongdali. Lumingon ang lahat upang tumingin, at sigurado, sa tindahan ni Hongdali sa hindi kalayuan, ang mga taong naghihintay na samantalahin ay sumugod na parang baliw. Sa loob ng pinto, kalmadong nakatayo sa tindahan ang isang higanteng 4 na metro ang taas. Humikab siya at nakangiting sinabi, Gulalalala, dahan-dahan, huwag magmadaling humawak. Kalokohan, pwede kang kumita ng kahit 10,000 sa isang kagamitan, kahit sinong hindi nagmamadali ay tanga. Tatay. Halos malaglag ang baba ni A sa lupa, nandito talaga siya. Sinabi niya ito nang hindi sinasadya, ngunit ginawa ng nakikinig. Nagulat si Hongdali, Tatay din ang tawag mo sa akin. Nakilala ka rin niya bilang anak niya. Tinitigan ni A si Hongdali gamit ang kanyang mga mata, so, simula ngayon, magkapatid na tayo. Hahaha, magkapatid tayo, mabubuting kapatid. Tumawa si Hongdali at niyakap si Ace, Kuya Ace, mas matanda ka sa akin. Hahaha, meron akong alibughang kapatid, good mood ako ngayon. Nagtatalon-talon din si Ace, bilasan mo, dali punta tayo sa kinaroroonan ni tatay, sabik na akong hanapin siya. Inilabas ni Chenny ang kanyang dila. Alam niya ang lakas ng lalaking may puting balbas. Not to mention Hongdali, ang Ace na ito ay isa ring mabangis na lalaki na kayang pasukin ang 22 palapag. Anak din siya ng lalaking may puting balbas. Napakabait kong bata. Lahat ng tao mahirap pakisamahan. Dahil pupuntahan niya ang kanyang ama, hindi na nag-abalang umakyat si Hongdali. Pinitik niya lang ang kanyang mga daliri at sinabing, Xiaoyi, dumaan ka lang sa mga formalidad. Pupunta tayo sa tindahan kapag may oras tayo. Okay. Kaya pinuntahan ni Ling Xiaoyi at ang may-ari ng tindahan upang kumpletuhin ang mga nauugnay na pamamaraan. Oo naman, pagkatapos makumplito ang mga formalidad sa pagkakataong ito, inilabas ni Hongdali ang panel ng system at nakita na ang kasalukuyang halaga ng pera ay nawala, 9.8 milyon. Ang misyon ay nakumpleto kung mayroon pa ring 200,000 na natitira. Maghintay hanggang makabalik ka para idagdag muna ang mga skill point na ito. Nang makita niyang muli niyang makikita ang kahangahangang lalaking may puting balbas, kinamot ni Chenny ang kanyang buhok at tumawa ng malakas, hindi kami pupunta ngayon, mauna ka. Sabi niya, binigay kay Mu Hua ang buong lakas niya. Commandant si Qingxi hindi masasaktan ng mga taong ito, kaya ang pinakamagandang gawin ay sumuko. Hindi nagtagal, iniwan si Hongdali at ang kanyang partido, nilapitan ni Chenny si Mu Huaqing at Bangulong, Brother Huaqing, itong Hongdali at Ace na ito ay hindi karaniwan. Mag-ingat sa hinaharap. Muntik na akong bugbugin hanggang mamatay ngayon lang. Well, alam ko. Tumanggo si Mu Huaqing, ang Hongdali na ito ay may hindi mahuhulaan na mga kakayahan. Sa tingin ko ay hindi siya masama, ngunit hindi ko makita ang kanyang ginagawa. Kahit na siya ay talagang aliberga. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng isang taong sobrang tiwala sa pagkawalan ng kanyang pamilya. Hindi ko pa rin naiisip kung paano niya planong kumita ng pera sa hinaharap. Noong una ay nagplano akong uminom ng sopas, malungkot na sabi ni Chenny, ngunit ngayon nakita ko na. Halika, mahirap. By the way, tanong ni Mu Huaqing sa mahinang boses, si tatay ba ang sinabi nilang napakalakas? Siyempre, walang magawa si Chenny, nakalusot ako sa trial tower. Sa 22 palapag, hindi pa banggitin kung gaano siya kalakas, at least hindi siya masyadong masama. Pero hindi man lang siya makagalaw. Sa tingin mo ba makapangyarihan siya? Natatakot na sabi ni Mu Huaqing. Napakalakas niya.
Tapos, ang sobrang henyo na nakapasok sa 30 palapag na sunod-sunod. Mahirap sabihin, mahirap sabihin. Hinawakan ni Chenny ang kanyang baba at saglit na nag-isip, ngunit pakiramdam ko ay hindi dapat siya iyon. Kinausap ko siya bago siya nawala sa isang galaw, at pagkatapos ay isang misteryosong matandang lalaki ang lumapit at iniligtas ako. Ang matanda ay tiyak na isang galactic noble, masasabi ko, ngunit pagkatapos ay bigla siyang nawala, at walang tugon pagkatapos noon. Tiyak na siya ay nagtanong. Ito ay lumipas na ito, at ito ay hindi lumipas. Kung hindi, bakit? Tatakbo ba dito ang mga maharlikang galactic na parang baliw? Magsisimula na ang auction sa Loon Auction House, pupunta ka ba? Siyempre, nakangiting sabi ni Chenny, tingnan natin kung mayroong anumang bagay na makapagpapalakas ng ating lakas. Plano kong bumili ng ilang nangungunang hiyas at iba pang kagamitan para sa trial tower na ito. Hindi, ngunit ang mga hiyas ay maaaring ilagay sa mga armas at dalhin. Kung bumili ka ng ilang pinakamataas na kalidad na mga hiyas ng katangian, ito ay magiging lubhang kapaki-pakinabang para sa pagsubok na tore. Well, may katuturan iyon, sabi kaagad ni Mu Huaqing. Tingnan natin kung makakabili ako ng ilang dekalidad na hiyas. Eto na, nakapasa ako sa level 21 ng trial tower, at hindi perpekto ang mga resulta ko. Haha, fair na. Ngumiti si Chenny at sinabing, magtulungan tayo. Aba, magkasama. Kabanata 779 na Galaxy magandang paghahanda ng boses. Tindahan ng alahas ng dali. Si Hong Dali at ang iba ay nakaupo sa sofa, nakikipag-chat sa Whitebeard Gate. Bastos ka, humigop ng alak si Tio Gate at nagpahayag ng kanyang kawalang kasiyahan, ilang araw lang akong wala, at pumunta na kayo rito. Tatay, walang magawa si Ace na nagkibit balikat, wala akong magagawa. Napakahalaga ng bagay na ito. Sabihin mo sa akin, bakit napaka-urgent? Napakunot ng noo si Gate, kung ito ay isang maliit na bagay, huwag mo akong sisihin sa pagpapalaya sa iyo. Ah, malaking bagay. Talagang malaking bagay. Pawis na pawis si Ace, nakatanggap kami ng impormasyon na ang isang space fleet ay nagdadala ng isang bagay na mahalaga, at sinasabing ito ay napakahalaga. Nang makita kung gaano sila kinakabahan, malamang na nagdadala sila ng mga soul stone. Oh! Nang marinig na ang dinadala ay talagang isang soul stone, biglang naging interesado si Gate, alam mo ba kung anong uri ng soul stone ang dinadala? Hindi ko alam. Umiling si Ace, soul stone ba ito? Hindi pa ito kumpirmado. Inilapit ni Gate ang ulo sa mukha ni Ace na ikinatakot ng puso ni Ace. Bumalik ka sa akin kapag nakumpirma na. Sobrang saya ko dito, sabi niya. Nakaturo kay Hong Dali, gumastos ang bastard na ito ng 120,000 galaxy coins sa isang buwan para bilhin ako. Kailangan ko munang magtrabaho ng isang buwan. Tatay. Sumigaw si Ace, hindi ka na nagkakahalaga ng higit pa dito sa isang buwan, tama ba? Payag ako, kumaway si Gate, kung wala kang gagawin, umalis ka na lang at huwag mo akong abalahin. Mukhang bigo si Ace, okay, sabi niya. Pagkatapos sabihin iyon, tumayo siya, kalimutan mo na ito, mas mabuting pumunta ako sa tore at magsaya. Tapos umalis na siya. Pagkaalis ni Ace, tumingin si Gate kay Hong Dali, halika na, bastard ka. Sinabi mo lang ba na bumili ka ng ibang tindahan? Oo, nakangiting sabi ni Hong Dali, 1,000,000 pa ang ginastos ko, napakasarap ng pakiramdam ko. Hindi masama, mayroon akong ilang mga ideya, tumawa si Gaite, gulalala, pinakagusto ko ang mga kawili-wiling tao. Maglaro ka, huwag ipagpaliban ang aking pagtulog. Okay, gabi na, marahas na tumanggaw si Hong Dali, kung gayon, mauna na tayo. Sa San Sinukob. Sa spaceship kung saan matatagpuan ang Noble Tianxing. Umupo si Tianxing sa sofa at ipinikit ang kanyang mga mata upang makapagpahinga, ngunit iniisip niya ang maraming bagay sa kanyang isipan. Si Chenzo ay mahilig na sa mga bayani mula pa noong bata pa siya. Akala ko pagkatapos ng maraming taon ng pagsusumikap, mapapala ko siya, ngunit hindi ko inaasahan na lilito ang gayong walang katulad na henyo. Sa karakter ni Chenzo, tiyak na magkakaroon ako ng magandang impresyon sa walang katulad na henyo na ito. Mahirap sabihin kung ano ang kahihinatnan nito. Isang babaeng katulad ni Jiang Chenzo. Normally she's always cold, but once she likes someone, sisibog siya, at hindi biro. Lalo na ang pangyayaring iyon 800 taon na ang nakararaan. Ang babae noon ay kapareho ng personalidad ni Jiang Chenzo. Gaano magkatulad? Sana hindi pa huli ang lahat. Kung tutusin, hindi pa nahahanap ang walang katulad na henyo, at mukhang magkakaroon pa rin ng buffer period. Kung kaya kong talunin ang walang katulad na henyo noon. Well, kailangan ko pa ring magsanay ng husto. Sa pag-iisip nito, tinanong ni Tianxing ang gwardya na nagmamaneho ng spacecraft, gaano kalayo ito mula sa Silver Blue Superplaneta. Mayroong 6 na oras pa, Panginoon. Magalang na sagot ng guard. Okay, tumanggo si Tianxing at sinabi, magpa-practice muna ako saglit. Kung may mangyari, i-report ko ito sa lalong madaling panahon. Okay, aking Panginoon. Pagkatapos umalis sa Interstellar Harbor, iniunat ni Hong Dali ang kanyang mahahabang braso. Isang taong tamad. Pagkatapos ay tumingin siya sa kaliwa at kanan at sinabing, napakasayang araw ngayon, haha.
Ouch! Huminga ng malalim si Little Tiger Gundam. Mukhang inaantok na naman siya. Dali, tanong ni Tang Moxon sa gilid, ano ang susunod nating gagawin? Let me think about it. Hinawakan ni Hong Dali ang baba, naalala ko na malapit nang gaganapin ang Sauron auction, di ba? Sinabi rin ni Brother Fang Han na halika samahan mo kami. Tingnan natin kung anong magagandang bagay ang mayroon bukas. Siguro kung may makakaharap tayo na kawili-wili, haha. Okay. Nagkatinginan sina Tang Moxon, Li Nianwei at Ling Xiaoyi nang banggitin nila ang Solan Auction House. Curious talaga ako. Hindi ko alam kung magkano ang maaaring ibenta ng 3 hiyas ng katangian. Medyo inaantok na ako, balik muna tayo kay Brent. Tinapik ni Hong Dali ang ulo ni Gundam, medyo inaantok na talaga ako. Oras na para pakainin siya ng Gundam ng ilang malalaking beans at matulog. Kaya pinamunuan ng isang grupo ng mga tao ang tigre at gumala sa kalye patungo sa direksyon ng spaceship. Naakit nito ang atensyon ng hindi mabilang na mga tao sa daan karaniwan ng naglalabas ng mga alagang hayop, ngunit talagang bihirang makakita ng ganoong kalaking alagang hayop. Maraming tao ang nagkomento, tingnan mo, ang tigre na iyon ay may asul na mga mata. Golden Armored Tigre, tama ba? Sobrang gwapo. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng isang tao na tinatrato ito bilang isang alagang hayop. Hindi, ang young master na naglalakad sa harapan ay parang isang ordinaryong tao. Napakagaling niya. Kakaibang hayop ito na hindi kayang bilhin ng karamihan. Siya, mabilis na sumakay sa spaceship at babalik na sana sa Solan Hotel. Sa ibabaw ng spaceship, kinalikot ni Jiang Chenzo ang mga sulok ng kanyang damit gamit ang kanyang mga daliri. Sa oras na ito, nakaramdam siya ng matinding pagkabalisa. Pagkatapos ng lahat, umibig. Ang ganitong bagay na walang karanasan ay talagang napaka-challenging para sa isang babaeng katulad niya. Dali, ano ang pag-ibig, mga ito? Nag-isip siya sandali, at pagkatapos ay tinanong si Hong Dali, sa palagay ko ay wala akong ganoong uri ng sobrang tibok ng puso, tila, ito ay medyo ordinaryo. Siyempre. Medyo matter of factly na sagot ni Hong Dali, kung ganyan ang tibok ng puso mo araw-araw, paikliin ang buhay mo. Sa totoo lang, ordinaryo lang ang pag-ibig, hindi kasing kilig gaya ng iniisip mo. Puro pamimili at pakikipag-usap. Well, walang gaanong karanasan sa pag-ibig ang lalaking ito, pero magaling pa rin manloko. Iyon na. Sa oras na ito, si Jiang Chenzo ay parang isang batang babae na umaasa na magmahal sa hindi mabilang na araw at buwan. Sa isip niya, ang umibig ay hindi kasing gulat ng mga multo at Diyos, ngunit mas mabuting maging masigla at hindi malilimutan araw-araw. Ang resulta ay ang wakas. Ngunit nalaman ko na ang katotohanan ay tila hindi ganoon. Ito ay walang iba kundi ang bawat isa ay gumagawa ng kanilang sariling bagay. Paminsan-minsan ay sabay kaming namimili at nagkukwentuhan, ngunit hindi naman masyadong malaki. Siguro. Marahan na kinagat ni Jiang Chenzo ang kanyang ibabang labi, tumingin sa labas ng bintana, at sinabi sa sarili, masyado ba talaga akong mapusok? Sa sandaling naisip niya ito, biglang itinuro ni Tang Moxon ang bintana at sinabing malakas, dali. Tingnan mo, ano yun? Napatingin ang lahat sa direksyon na itinuturo niya, at unti-unting lumitaw ang isang linya ng malalaking karakter sa langit. Magsisimula na ang Galaxy Good Voice Shenluo Main City Competition Area. Magsisimula na ang kompetisyon at lahat ay malugod na lumahok. Lokasyon ng audition, Galaxy Good Voice Conference Hall sa ika-52 na virtual na mundo. Oras, ika-21 ng Oktubre, 8 AM. Galaxy Magandang Boses. Nang makita nila ito, ang lahat ay natigilan saglit, at pagkatapos ay sabay-sabay na naghiyawan, wow hahaha. This is good. This is good. Namula ang mukha ni Li Nianwei sa kasabikan. Bihira sa kanya ang magkusa na humiling ng ganito, ngunit sa pagkakataong ito, nagkusa pa rin siyang sabihin kay Hong Dali, Young Master, gusto ko. Bagamat hindi niya ito direktang sinabi, halata na ang kahulugan bilang isang napaka-soul singer na mahilig sa musika ay nakakatugon sa ganitong uri ng kaganapan. Ang kalikasan ay ganap na hindi mapaglabanan sa tukso. Haha, hindi naman masama. Nakangiting tinanong ni Hong Dali si Jiang Chenzo, Chenzo, gusto mo bang ipakilala sa amin itong yin voice? Si Jiang Chenzo ay natigilan saglit at mabilis na tumalikod mula sa dati niyang iniisip. Dumating ang Diyos at nagpapaliwanag sa lahat, The Voice of the Galaxy, ito ay isang napakasikat na entertainment program. Una, sa virtual na mundo, ang mga audition ay isinasagawa sa isang pangunahing lungsod ng paisa-isa, at ang mga mang-aawit na may napakagandang boses ay pipiliin para sa pagrarango. Humigit kumulang 100 kandidato ang pipiliin sa audition, at pagkatapos ay magsisimula ang labanan sa higit sa 3,000 pangunahing lungsod ng ating Silver Blue Superplaneta. Mga 100 at 100 pangunahing grupo ang bubuo ng superplaneta. Promotion ratio. Sa ganitong paraan, maaaring mapili ang higit sa 3,000 na napakatalino, at pagkatapos ay pipiliin sila sa susunod na antas 10 tao ang pipiliin para sa bawat grupo na may 1,000 katao, at 30 na tao na lang ang natitira sa finals pagdating ng oras, 3 tao ang pipiliin bilang kampyon, ang ikalawa at ang ikatlong pwesto ang kalawakan. Naghihintay kay Jiang Chenzo na ipakilala ang panuntunang ito.
Pagkatapos noon, nagulat ang lahat. Mula sa buong kalawakan, isang tao lang ang pipiliin sa huli. Anong klaseng lakas meron yan? Maaari ba itong makilala? Hayaan mo akong gawin ang matematika, sinimula ni Hong Dali na pigain ang kanyang mga daliri, mayroong 10,000 tao ang nakikilahok sa isang pangunahing lungsod, at 100 tao ang napili. Kung mayroong higit sa 3,000 tao sa pangunahing lungsod, iyon ay 300,000 tao, at pagkatapos ay 3,000 tao ang pinipili 100 sa isa. 100 sa isa ang pumili ng 30, 10 sa isang punto, si Dali ay pipili din ng 3, si Dali ay nagulat din dito, si Hong ay nagulat din dito, si Hong ay nagulat din dito, si Dali ay dumating sa puntong ito. Malupit. Ikot ng ikot. Sobrang exciting ang ganyang competition kung iisipin pa lang, di ba? Sa oras na ito, nagtanong si Li Nianwei, Miss Chenzo, ano ang pamantayan ng tagumpay at pagkatalo batay sa? Sa totoo lang, napakasimple nito, nakangiting sabi ni Jiang Chenzo, ang bawat pagtatanghal ay may dedikadong voice instructor para bigyan ito ng marka, mula sa timbre hanggang sa lyrics, at musika ay lahat ay mahigpit na hinuhusgahan, at pagkatapos ay ang kabuuang score ay kinakalkula ayon sa proporsyon batay sa mga marka ng madla. Ang buong score ay 10,000 puntos. Ang mga makakakuha ng higit sa 6 na puntos sa unang round ay higit sa 6,000 puntos. 100 mga awit sa bawat pangunahing lungsod ay dapat ituring na napakahusay na mga awit sa ikalawang round. Ang score ay magsisimula sa 7,000, sa ikatlong round, ang score ay hindi bababa sa 9,000, at ang pagsubok sa round na ito ay hindi bababa sa 9,000, kundi pati na rin ang katanyagan, ang mga boto ng madla sa internet, ang pagiging popular sa internet, kahit na 9 puntos. Hindi madali para sa sinumang mga awit na makuha ang unang lugar. Nakakakilabot. Kung gusto mong makakuha ng magandang ranggo na may perpektong marka na 10,000, hindi banggitin ang audition, kailangan mong makakuha ng hindi bababa sa 8,000 o 9,000 puntos sa susunod. Ang ganitong uri ng hamon ay simpleng. Gusto ko ito. Makilahok. Dapat kang makilahok. Tumawa ng malakas si Hong Dali, Sister Nianwei, hindi na kailangang sabihin, kailangan mong lumahok. Young Master, pagkatapos pakinggan ang pagpapakilala ni Jiang Chenzo, medyo nabahala si Li Nianwei, paano kung hindi ko ito makuha? Ano ang dapat kong gawin kung nakakuha ako ng magandang ranggo? Hindi ba yun makakahiya sa Young Master? Naku, walang pakialam na umiling si Hong Dali at nakangiting sinabi, ang mahalaga ay makibahagi, maging masaya ka na mami si Sister Wei ng matagal. Wala akong masyadong pagkakataong kumanta, kaya susubukan kong magsaya sa pagkakataong ito. Well, ang mga mata ni Li Nianwei ay basa at tumanggo siya ng mariin, oo. Kabanata 785 Emperador Jiang Dengliu. Sa kabilang banda, sa loob ng manor ng pamilya Jiang. Sa silid-aralan ni Jiang Duxing, ang pinuno ng pamilya Jiang. Sa oras na ito, bukod kay Jiang Duxing, mayroon talagang ibang tao sa pag-aaral, isang matandang lalaki. Ang matanda ay mukhang 60 taong gulang, na may manipis na pangangatawan, mahabang buhok na puti ng nyebe, bilog na salaming pang-araw, isang pares ng malaking pantalon, at isang pares ng tsinela sa kanyang mga paa. Siya ang misteryosong lalaking nagyaya kay Gate na uminom noon. Tiyuhin. Ama, habang nakaharap sa misteryosong tiyuhin na ito, magalang na sinabi ni Jiang Duxing ang kanyang pagkakakilanlan, si Chenzo, ang batang ito, ay napaka-abnormal na kumilos kamakailan. Kung hindi kinakailangan, hindi ko nais na mahirapan kang mahanap siya ng personal. Ito pala ay ang misteryosong matandang lalaki pala ang ama ni Jiang Duxing, ang lolo ni Jiang Chenzo. At ang kanyang tunay na pagkakakilanlan ay isang miyembro ng Council of Elders, ang pinakamataas na namamahala sa katawan ng Galaxy Nobles, isa sa Galaxy Nobles at ang 5 kasalukuyang tagapag-alaga ng Galaxy, ang 5 Emperors. Dongliu. Well, alam ko, nakangiting tumanggo ang lolo ni Jiang Chenzo na si Jiang Dongliu at sinabing, alam na ni Chenzo kung paano pigilan ang kanyang emosyon mula pa noong bata pa siya. Normally, maliban kung may malaking ups and downs, hindi ito makakaapekto sa kanyang isipan. Ngayon may nangyaring ganito siya ay isang walang katulad na malaking henyo. Normal lang para sa isang babae na samamba sa edad niya. Sana gumawa siya ng maling hakbang. Kung hindi niya tatanggalin ang kanyang hero complex ngayon, kailangan niya talagang gawin ito mamaya. Hanapin ang walang katulad na henyo na iyon. Umiling si Jiang Duxing, bumantong hininga, at sinabing dahan-dahan, magiging mahirap sa oras na iyon. Sigurado na ang walang katulad na henyo na ito ay hindi isa sa ating mga maharlikang galactic, tama? Sigurado ka. Tumanggo si Jiang Dongliu at sinabing, ayon sa pinakahuling balita, si Li Tianxing, ang numero 1 henyo ng ating kabataang henerasyon sa Beta Star, ay papunta na dito. Ang batang ito ay isang henyo, higit na mas mahusay kaysa sa maliit na bastard na iyon na si Tianzang. Ito ay hindi lamang isang bituin. Ang pinakamahalaga ay isa siya sa mga taong pinagtutuunan natin ng pansin sa Beta. Ang Ice Soul Stone at isa sa mga kandidato para sa susunod na henerasyon ng Jeshera, sa katunayan, ang batang ito ay lubos na mapagkakatiwalaan, kahit na sa aking obserbasyon ay matagal na siyang hindi nakapansin ng anumang masamang bagay.
Sa katunayan, si Chenzo ang pinaka-nakinig sa iyo mula noong siya ay bata. Sa wakas ay bumuti ang pakiramdam ni Jiang Duxing at nakangiting sinabi, nga pala, ama, ang ina po ni Mo Chanji ay si Hongdali. Nakilala mo na ba siya? Yung brat. Binanggit niya si Hongdali. Biglang humagalpak ng tawa si Jiang Dongliu, tinapik ang kanyang hita, at sinabing, ang munting bastard na ito ay isa sa mga bihirang mabait na tao. Noong araw na nakita ko siya, pinatay lang niya si Fei Yun, at alam ko. Galit na galit siya noon. At ang lakas ay hindi mababa. Sa mga dalawang material na maharlika, walang problema sa lakas. At ang munting bastard na ito ay napakalakas na ngayon. Natatakot ako na hindi siya magiging ordinaryong tao sa hinaharap. Ngumiti si Jiang Duxing at sinabing, kung pag-uusapan, talagang napakalakas ng kanyang background. Sa sandaling kinuha niya ito, nakakuha siya ng ilang pinakamataas na kalidad na mga hiyas ng enerhiya na may 50% pagtaas ng enerhiya. Ang ganitong uri ng bagay ay hindi isang bagay na makukuha ng kahit sino. Oh, may ganoon ba? Hinawakan ni Jiang Dongliu ang kanyang baba at sinabing kakaiba, bagaman si Mo Chanji ang numero 1 master sa East Galaxy, malamang na wala siyang ganoong kataas-taasang bagay, at hindi ito magagawa ng Whitebeard Gate ng ganoon kaga. Bigyan mo siya ng ganoong kagandang bagay, paano magkakaroon nito ang binatang ito? At sabi mo konti lang ang natatanggap niya. Medyo kakaiba. Para sabihin na kahit na si Mo Chanji ang numero 1 master sa East Galaxy, tumaas ang kanyang enerhiya. 50% ng mga napakahusay na hiyas ng enerhiya ay hindi napakadaling makuha. Kaya talagang nakakagulat na si Hongdali ay makakaisip nito. Gate the Whitebeard. Nang marinig ang pangalang ito, agad na nagulat si Jiang Duxing, ama, ang tinutukoy mo ay ang numero 1 hari ng pirata sa ating Dim Star Territory, na kilala bilang isa sa 3 Emperors of Dim, Whitebeard Gate. Siyempre, nakangiting sabi ni Jiang Dongliu, sino pa kaya ito? Hindi mo maisip kung paano sila nagkasama. Paano sila nagkasama? Napabulala si Jiang Duxing, iyan ang isa sa 3 emperador ng Dimo Interstellar Pirates, ang pinakamalakas na tao sa ating buong DM Star Region, at siya ngayon ay nasa ating pangunahing lungsod ng Shinra. Tama, dahan-daang sabi ni Jiang Dongliu, ang puting got the bearded na ito ay may libangan. Sa tuwing siya ay magre-relax, makakahanap siya ng isang random na planeta na mapagbabakasyon, at ang mga paraan ng pagbabakasayon ay lahat din ng uri ng kakaiba. Sa pagkakataong ito, ang Got the White-Bearded ay talagang nagsangla sa kanyang sarili, ibig sabihin, siya ay pumupunta sa isang pawn shop para magsangla ng kanyang sarili. Pagkatapos ay naibenta ito, at ang presyo ay 100, isang buwan. Bastard, nag-alok ng 120,000 Galaxy Coins sa isang buwan nang walang nakakakita sa kanya bilang resulta, nanatili lang doon si Gate, ngunit ngayon ay isa na si Hongdali sa maraming Diyosa ni Get. Okay lang ba ito? Si Jiang Duxing ay hindi napigil ang tumawa o umiyak, hindi ba't napakabuti nitong si Hongdali? Ito ang tadhana, nakangiting sabi ni Jiang Dongliu, hindi ko ito matatanggap. Sa puntong ito, tumayo si Jiang Dongliu at sinabing dahan-dahan, kalimutan mo na ito. Kalimutan mo na ito, kakausapin ko muna ang babaeng ito na si Chenzo saglit. Hindi mo kailangang mag-alala masyado. Napakatalino ni Chenzo at kayang ipaliwanag ang maraming bagay ng sabay-sabay. Totoo rin ito sa bagay na ito. Ama, hihintayin ko ang iyong mabuting balita. Huwag kang mag-alala, nakangiting sabi ni Jiang Dongliu, pagkatapos ay iniunat ang kanyang kamay at marahang binuksan ang pinto, at pagkatapos ay pumasok siya. Sumara ang pinto at bumalik sa normal ang lahat. Sa Brent's Revolving Restaurant, si Jiang Chenzo ay nakaupo mag-isa sa isang desyerto na silid, iniisip ang tungkol sa walang katulad na henyo. Sa totoo lang, 18 taong gulang pa lang siya ngayong taon, na siyang panahon para sa pagsamba sa bayani. Normal na magkaroon ng paghanga at paghanga ni Jiang Chenzo sa henyong ito sa antas ng Diyos. Pero ang problema, walang nakakaalam kung ano ang magiging hitsura ng misteryosong karakter na ito. Hindi rin alam ni Jiang Chenzo. Masasabi ko, napakatalino niyang babae. Matapos lumipas ang paunang sigasig ng nakatutuwang pagsamba, napakabilis niyang kumalma, kaya nakaupo siya dito mag-isa sa halip na 2 tao. Siguro, masyado akong impulsive. Umupo si Jiang Chenzo sa sofa sa silid, maingat na inalala ang iba't ibang bagay sa panahong ito. Wala akong alam tungkol sa ibang tao, hindi ko alam ang lahat tungkol sa ibang tao, gusto ko lang siya ng labis na nahuhulog sa kanya. Mukhang hindi ito ang kaso. Ang aking damdamin ay dapat ituring bilang paghanga, tama ba? Pagkatapos ng lahat, si Jiang Chenzo ay walang karanasan sa pag-ibig, at si Jiang Chenzo ay napakabata pa, kaya ngayon, siya talaga kailangan mong pag-isipan itong mabuti. Squeak, habang iniisip ito ni Jiang Chenzo, biglang may lumabas na pinto sa hangin sa likod niya. Hoy, maliit na Chenzo, ano ang iniisip mo dito? Nakangiting lumabas ng pinto si Jiang Dongliu, pagkatapos ay isinara ang pinto, humakbang pasulong, niyakap si Jiang Chenzo sa kanyang mga bisig, at sinabing, nabugbog ka ba kamakailan? Bonibuli ka ba? Si Lolo ang gagawa ng desisyon para sa iyo. Lolo, wuwu. Mahigpit na ibinaon ni Jiang Chenzo ang kanyang ulo sa mga bisig ni Jiang Dongliu at umiyak, Lolo, wuwu. Ako.
Ang puso ko ay nalilito. Woo! Hahaha, huwag kang matakot. Dahan-daang tinapik ni Jiang Donglio ang likod ni Jiang Chenzo at inaliw siya ng mahina, ang bata ay lumalaki. Palaging may iba't ibang mga punto sa proseso. Kung liko ka sa kanan, magkakaroon ng isang tuwid na daan. Kung lumiko ka sa mali, ito ay magiging isang makitid na landas. Ngunit ito man ay isang kalsada o isang maliit na kalsada, ang resulta ay pareho. Ibinalik niya si Jiang Chenzo at nakangiting sinabi, "Okay, huwag kang umiyak. Kausapin muna natin si Lolo kung ano ang nangyayari." Okay, kinusot ni Jiang Chenzo ang kanyang mga mata. Pinakahanga niya ang kanyang lolo, isa sa 5 emperador, mula noong siya ay bata pa. Ang kanyang hero complex ay nagmula sa kanyang lolo, kaya halos walang masabi si Jiang Chenzo tungkol sa kanyang lolo. Ngayong nakilala na niya ang kanyang paboritong lolo, paano pa niya ito kakausapin? Pinigilan niya ang sarili at sinabi ang lahat ng sitwasyon niya sa isang hininga. Akala ko noon ay umibig ako sa walang katulad na malakas na lalaking iyon na umabot sa 30 antas ng sunod-sunod, ngunit pagkatapos ay nalaman kong hindi pala iyon, sabi ni Jiang Chenzo sa mahinang boses, maaaring ako ay masyadong mapusok, at marahil ay mas interesado ako sa walang katulad na henyo na iyon. Ito ay higit pa sa paghanga, ngunit hindi ko alam kung hindi ko talaga siya makikita kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Oo, naiintindihan ko kung ano ang iniisip ng ating Chenzo. Masikip. Tinapik ni Jiang Donglio ang balikat ni Jiang Chenzo, sa tingin mo ba ito ang kaso? Gusto mo na ang makapangyarihan at may kakayahan ng mga bayani gaya ni Lolo mula pa noong bata ka, tama ba? Tumango si Jiang Chenzo, tumawa siya at sinabing, well, si Lolo ang pinakamagaling. Pagkatapos, patuloy ni Jiang Donglio, sa pagkakataong ito, biglang lumitaw ang isang walang katulad na henyo, at medyo nasasabik ka. Sa tingin mo, ito siya ay napakahusay, siya ay talagang isang bayani, at iyon ang gusto ko, tama. Nag-isip si Jiang Chenzo ng kaunti sa pagkakataong ito, at sa wakas ay tumango, bueno, sa palagay ko iyon talaga ang iniisip ko. Maliwanag. Nakangiting sabi ni Jiang Donglio, puno ka ng kuryosidad at paghanga sa misteryosong taong ito. Ano sa palagay mo ang taong ito? Bakit napakalakas niya sa ika-30 palapag? Si Mo Chanji at Duan Zuan ay hindi umabot sa antas na ito, at iba pa. Ngunit sa katunayan, sa tahasan, isa itong bulag na pagsamba sa ganoong uri ng makapangyarihang tao. Kung sabihin, ito ay isang nymphomaniac. Lolo. Matapos marinig ang sinabi ni Lolo, agad na tumanggi si Jiang Chenzo at sinabing, tinatawanan mo ako. Bagamat sinabi niya ito, halatang mas maliwanag ang ngiti sa kanyang mukha. End of this chapter.